at sa pagpapatuloy ng ating kwento. Napakunot noo siya. Hindi ito normal. Mahina niyang sabi. Kinuha niya ang cellphone. Tinawagan si Miguel. Pare, anong meron? May sumusunod yata sa akin. Nasaan ka? Ilang minuto na lang. Papunta na ako sa kondo. Tumawag ka sa security. Sige. Ngunit bago pa niya maibaba ang tawag, biglang bumilis ang motorsiklo. Diretso itong tumabi sa sasakyan. Nanlaki ang mata ni Alexander. May hawak na bakal ang rider. Malakas nitong hinampas ang side mirror. Nagkabasag-basag ang salamin. Mabilis na umarangkada ang motorsiklo. Ngunit hindi pa iyon ang tunay na pakay. Sa Sweet Haven Bakery samantala, tahimik nang natutulog si Luna. Si Liora naman ay nakaupo sa maliit na balkonahe ng inuupahan nilang bahay. May hawak siyang lumang kahon. Isa-isang inilabas ang mga alaala. Lumang movie tickets, resibo ng unang date nila, at isang maliit na singsing na hindi kailanman naisuot. Napaluha siya. Naalala niya ang gabing ibinigay iyon ni Alexander. Flashback. Liora, Hmm, kapag naging doktor na ako, bibili ako ng totoong singsing. napatawa siya. Ito, Practice? tinitipid mo ko? Napahalakhak sa Alexander. Hindi. Gusto ko lang na sa araw na pakasalan kita, wala na akong pagsisisihan. Ngumiti si Liora noon. At buong puso niyang sinabing, kahit simpleng singsing lang, basta ikaw ang magsusuot, sapat na. Hindi nila alam na hindi man lang nila mararating ang araw na iyon. At sa kasalukuyan, mahigpit na isinara ni Liora ang kahon. Alexander, mahina niyang bulong. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Kasabay noon, tumunog ang cellphone niya. Si Dr. Miguel. Nanlaki ang mata niya. Hello? Liora, Nagmamadali ang boses nito. nasan ka? Nasa bahay. May nangyari kay Alexander. Parang huminto ang mundo. Ano? May umatake sa kanya. Nabitawan ni Liora ang cellphone. Nalamig ang buong katawan niya. Sa kalsada, pagkatapos hampasin ng side mirror, biglang humarang sa unahan ni Alexander ang isang puting van. Mariin siyang nagpreno, ngunit huli na. Mabilis na bumaba ang apat na lalaking nakamaskara. May dalang baseball bat at bakal. At hindi pa man sila makalapit, lumabas na rin si Alexander. Hindi siya umatras. Ano kailangan nyo? Tahimik lamang ang mga lalaki. Walang nagsalita. Biglang sumugod ang isa. Iniwasan ni Alexander ang unang hampas, ngunit tinamaan ang balikat niya sa ikalawang atake. Napaatras siya. Muling sumugod ang isa pa. Ngunit bago pa siya matamaan, may malakas na busina ang umalingaw-ngaw. Isang sasakyan ang mabilis na huminto sa gitna ng kalsada. Bumaba si Dr. Miguel, kasama ang dalawang security personnel ng ospital. Hoy! Sigaw ni Miguel. Pulis na ang kasunod ninyo! Nagkatinginan ng mga lalaki. Mabilis silang sumakay sa van at tuluyang tumakas. Ang sugat, humahangos na lumapit si Miguel. Pare, okay ka lang? Napaupo si Alexander sa gilid ng sasakyan. May dugo sa kaliwang braso. Ngunit, mas inaalala niya ang ibang bagay. Blood. Mahina niyang sabi. Ano? Hindi ito holdapan. Hindi nila kinuha ang wallet ko. Hindi rin ang kotse. Tama ka. Sabi ni Miguel. Gusto ko lang nilang takutin. Tahimik na napaisip si Alexander. Biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ng investigador. Damian Monteverde. Monteverde Penthouse. Kasabay nito, tahimik na umiinom ng whiskey si Damian. Pumasok ang isa sa kanyang tauhan. Sir, palpak. Malamig na sabi ni Damian. Pasensya na po. Tumakas ang security. Di bale. Bakit po? Dahil hindi ko naman talaga balak patayin sa Alexander. Nagulat ang tauhan. Hindi. Umiling siya. Hindi pa. Gusto ko munang matakot siya. At gusto kong malaman niya na may taong ayaw sa pagbabalik ni Liora. Sa ospital, makalipas ang 30 minuto, nasa emergency treatment room na si Alexander. Maliit lamang ang sugat, ngunit kailangan itong tahiin. Habang nililinis ng nurse ang sugat, biglang bumukas ang pinto. Humahango si Liora. Hindi na niya inisip kung sino ang makakakita. Dire-diretso siyang lumapit. Alexander! Nagulat ang doktor. Liora? Nanlalabo ang mga mata ng babae sa luha.
Hindi na niya napigilan ng sarili. Mahigpit niya tong niyakap. Huwag mo na ulit akong takutin. Mahina niyang sabi habang umiiyak. Tahimik ang buong treatment room. Pati ang nurse ay napatigil. Marahang niyakap din siya ni Alexander. At sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, narinig niyang muli ang pinakamatamis na salitang matagal niyang hinintay. Akala ko, mawawala ka na naman sa akin. Hindi na iyon sinabi ng dating nobya, kundi ng babaeng hindi kailanman tumigil sa pagmamahal. Ngunit sa labas ng treatment room, may isang pares ng matang tahimik na nakatingin sa kanilang dalawa. Si Veronica. Mahigpit ang hawak niya sa cellphone. At malamig niyang sinabi, kung ayaw niyong magkalayo, ang bata na lang ang mawawala. Nalaki ang mga mata ng lalaking kausap niya sa telepono. Ma'am, sigurado po ba kayo? Tahimik na tumingin si Veronica sa silid kung saan magkayakap sina Alexander at Leora. Pagkatapos ay mariing sumagot, gawin niyo na. At sa mismong gabing iyon, may isang puting van ang tahimik na huminto sa tapat ng Sweet Haven Bakery. Tahimik ang treatment room. Hindi agad bumitiw si Leora sa pagkakayakap kay Alexander. Parang natatakot siyang sa oras na pakawalan niya to. Muli na naman itong mawawala sa kanyang buhay. Marahan siyang lumayo nang mapansing nakatingin na sa kanila ang nurse. Pasensya na. Nahihiyang sabi niya habang pinupunasan ng mga luha. Nag-aalala lang ako. Ngumiti ang nurse. Walang dapat ikahiya. Bihira na kaming makakita ng taong ganito magmahal. Lalong namula ang mukha ni Leora. Napatingin naman si Alexander sa kanya. Ngayon lang niya nakita ang ganoong klaseng pag-aalala sa mga mata nito. Hindi iyon kayang pekein. Hindi iyon kayang ipilit. Isang taong tunay na nagmamahal lamang ang makakatingin ng ganoon. Ang tahimik na pag-uusap. Pagkaalis ng nurse at ni Dr. Miguel, sila na lamang dalawa ang naiwan. Tahimik ang silid. Naririnig lamang ang mahinang patak ng ulan sa labas. Leora, Mahina ang boses ni Alexander. bakit ka umiyak ng ganun? Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip ay marahan niyang inayos ang benda sa braso nito. Masakit ba? Konti lang. Nagpatuloy siya sa pag-aayos. Para bang iniiwasan ng tanong. Mahina siyang napangiti. Ganun pa rin. Napatingin si Leora. Noong college, kapag ako nasasaktan, mas ikaw pa yung umiiyak. Napahikbi siya. Hindi niya napigilan ang isang maliit na tawa. Ikaw kasi, lagi kang pabaya. Napangiti rin si Alexander. At ikaw, lagi ka nag-aalala. Muling bumalik ang katahimikan. Hanggang sa marahan niyang hinawakan ang kamay ni Leora. Hindi mahigpit. Sapat lamang upang maramdaman nitong naroon siya. Tingnan mo ako. Dahan-dahang tumingala si Leora. Kung may taong nanakit sa'yo noon, sasabihin mo ba sa akin? Biglang nanikip ang dibdib niya. Gusto na niyang sabihin ang lahat. Na si Veronica ang nagbanta. Na may lalaking nasa likod ng lahat. Na umalis siya para iligtas Alexander. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, may kumatok sa pinto. Isang hindi inaasahang bisita. Pumasok si Don Emilio Monteverde. Ama na Alexander. Matangkad pa rin ito kahit may edad na. Maayos ang pananamit. Ngunit halatang pagod ang muka. Anak, Mahina nitong tawag. Napalingon sa Alexander. Daddy, Napansin agad ng matanda si Leora. Sandali itong natigilan. Parang may naalala. Leora, Mahina nitong sambit. Tumayo ang dalaga. Magandang gabi po. Tahimik siyang tinitiga ni Don Emilio. Lumipas ang ilang segundo bago ito nagsalita. ikaw pala. Nakabalik ka na. May kakaibang lungkot sa boses nito. Hindi ito galit. Hindi rin masaya. Parang may matagal nang gustong sabihin. Mag-uusap tayo. Mahina nitong sabi. Pero hindi ngayon. Tumango lamang si Leora. Hindi niya napansin ang pag-aalala sa mukha ng matanda. Alam ni Don Emilio ang ilang bahagi ng nangyari 7 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi niya alam na mas malalim pa pala ang kasalanan ng sarili niyang pamilya. Sa Sweet Haven Bakery, habang nasa ospital sina Leora at Alexander, tahimik na natutulog si Luna sa maliit na kwarto sa itaas ng bakery. Katabi niya si Tita Nena. Biglang tumahol ang aso ng kapitbahay. Sunod-sunod, parang may estrangherong gumagala. Napamulat si Tita Nena. Napatingin siya sa bintana. May puting van na nakaparada sa tapat.
Hindi niya yon kilala. Ilang segundo pa, may dalawang lalaking bumaba. Tahimik silang lumapit sa pintuan ng bakery. Mahigpit na kumabog ang dibdib ni Tita Nena. Hindi siya nag-ingay. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone. Tinawagan agad si Leora. Ngunit walang sumasagot. Kasunod ay si Alexander. Hindi rin. Napatingin siya kay Luna. Mahimbing pa rin ang tulog ng bata. Hindi. Mahina niyang bulong. Hindi ko kayo hahayaang kunin siya. Agad niyang pinatay ang ilaw ng kwarto. Tahimik niyang niyakap si Luna. Ang pagdududa ni Alexander. Sa ospital. Pagkaalis ni Don Emilio, muling natahimik ang silid. Napansin ni Alexander na may maliit na kwintas na nakasilip sa leeg ni Leora. Isang simpleng silver pendant. Buwan ng hugis. Nalaki ang kanyang mga mata. Yan, Napahawak si Leora sa kwintas. Ano? sa'yo pa rin? Mahina siyang umiti. Hindi ko kayang itapon. Napahawak sa Alexander sa sariling bulsa. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang wallet. Mula rito ay may isang maliit na lumang keychain. Araw ang hugis. Magkapareho sila. Buwan at araw. Regalo nila sa isa't isa noong kolehiyo. 7 taon na ang lumipas. Pareho pa rin nila itong iniingatan. Napaluha si Leora. Akala ko, itinapon mo na. Umiling si Alexander. Hindi. May mga bagay na kahit gaano katagal, hindi kayang kalimutan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, wala nang pagdududa sa puso ni Alexander. Hindi kailanman nawala ang pagmamahal ni Leora. May pumilit lamang na paglayuin sila. At nangako siya sa sarili, hahanapin niya ang katotohanan. Kahit ang kalaban ay sarili niyang pamilya. Isang tawag sa gitna ng gabi. Biglang tumunog ang cellphone ni Leora. Si Tita Nena. Nanginginig ang boses nito. Leora, huwag mo na kayong umuwi. Nandito sila. Nalamig ang buong katawan ni Leora. Sino? May dalawang lalaki. Sinusubukan nilang buksan ng bakery. Tumuyo agad sa Alexander. Kunin mo susi ng kotse. Mahigpit niyang sabi. Ako ang sasama sa'yo. Hindi. Tutol ni Leora. Delikado. Mas tumatag ang boses ni Alexander. Mas delikado kung mag-isa kang pupunta. Hindi na siya nakasagot. Sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, hindi na siya lumalaban mag-isa. May kasama na siyang handang tumayo sa tabi niya. At sa kabilang dulo ng telepono, mahigpit na niyakap ni Tita Nena si Luna habang naririnig ang malalakas na yabag sa ibaba ng bakery. May marahang umikot sa doorknob. Kasunod ang isang malamig na boses. Buksan niyo. Alam namin nandiyan na bata. Natigilan si Tita Nena. Mas lalo niyang niyakap si Luna. Habang sa labas, unti-unting bumukas ang lock ng pintuan. Malakas na umalingaw-ngaw ang pintuan ng Sweet Haven Bakery. Napahigpit ang yakap ni Tita Nena kay Luna. Tahimik ang buong bahay. Tanging malalakas na katok at yabag sa ibaba ang maririnig. Mami? Mahinang bulong ni Luna habang nagigising. Nasaan si Mami? Mabilis na hinaplos ni Tita Nena ang buhok ng bata. Shh! Huwag kang maingay. Nalaki ang mata ni Luna. Bakit po? May isa na namang malakas na hampas sa pintuan. Napayakap ang bata sa matanda. Tita, natatakot po ko. Hindi rin maalis ang takot sa puso ni Tita Nena. Pero alam niyang hindi siya pwedeng magpakita ng pangamba. Hindi habang nasa tabi niya ang batang ipinangako niyang puprotektahan. Sa labas ng bakery. Anong balita? Tanong ng lalaking nakasuot ng itim na jacket. Umiling ang kasama nito. Matibay ang pinto. Basagin natin ang salamin. Hindi. Saway ng isa pa. Malinaw ang utos. Walang ingay. Kunin lang ang bata. Tahimik silang nagkatinginan. Pagkatapos ay may inilabas ang isa sa kanila. Isang manipis na metal tool. Dahan-dahan niyang sinimulang buksan ng lock. Sa sasakyan. Samantala, humaharurot na ang sasakyan na Alexander. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Katabi niya si Leora. Halos hindi na tumapakali. Mas bilisan mo pa. Nanginginig nitong sabi. Please, si Luna. Hindi inaalis na Alexander ang tingin sa kalsada. Aabutan natin sila. Promise. Napahikbi si Leora. Paano kung... Wag. Mahina ngunit matatag ang boses niya. Huwag kang mag-iisip ng masama. Tahimik na tumulo ang luha ni Leora. 7 taon ko siyang pinaglaban. Hindi ko kakayaning mawala siya. Saglit na napalingon sa Alexander.
Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa isang ina. Hindi iyon ang takot para sa sarili, kundi para sa anak. At sa sandaling iyon, may isang tahimik na pangako siyang ginawa. Ano man ang mangyari, hindi niya hahayaang may mangyari kay Luna. Isang maliit na pangarap. Habang yakap ni Tita Nena si Luna, mahinang nagsalita ang bata. Tita, O anak, galit po ba sila sa akin? Parang nadurog ang puso ng matanda. hindi. Sigurado? Oo naman. Bakit nila ako inahanap? Napaluha si Tita Nena. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Dahil kahit siya, hindi rin alam kung bakit pati ang isang inosenteng bata ay nadamay sa kasakiman ng matatanda. Mahina niyang hinawakan ang mukha ni Luna. Walang kasalanan ng mga batang katulad mo. Minsan, ang mga matatanda lang ang gumagawa ng maling desisyon. Tahimik na tumango si Luna. Pagkatapos ay mahina itong nagsalita. Kapag dumating si Doc Alex, hindi na ako matatakot. Natigilan si Tita Nena. Bakit? Kasi, pakaramdam ko, ligtas ako kapag nandyan siya. Tumulo ang luha ng matanda. Kung alam lang sana ng batang to na ang lalaking tinatawag niyang Doc Alex ay ang ama niyang 7 taon ding pinagkaita ng pagkakataong mahalin siya. Sa Monteverde Heart Institute. Kasabay nito, sa opisina ni Veronica, tahimik siyang nakatingin sa CCTV feed ng bakery na ipinapadala ng isa sa kanyang tauhan. Ma'am, Mahinang sabi ng assistant. di pa rin nila makuha ang bata. Napairap siya. Walang silbi. Tawagan mo si Damian! Makalipas ang ilang segundo, lumabas ang mukha ni Damian sa video call. Di pa ba tapos? Hindi. Malamig na sagot ni Veronica. May problema. Tahimik siyang ngumiti. Iya mo, sila na mismo magdadala ng bata sa atin. Napakunot noo si Veronica. Paano? Di ba? Papunta na ron sa Alexander. Tumango siya. Oo. Galing. Lalong lumawak ang ngiti ni Damian. Baguhin ang plano. Huwag nang kunin ang bata. Ang target, sa Alexander. Nalaki ang mga mata ni Veronica. Bakit? Dahil habang buhay ang doktor, hindi titigil ang katotohanan. Ang pagdating. Huminto ang sasakyan sa tapat ng bakery. Hindi na hinintay ni Leora na tuluyang tumigil ito. Agad siyang bumaba. Luna! Sigaw niya habang tumatakbo. Kasunod si Alexander. Eksaktong sandaling iyon, nabasag ang salamin ng bakery. Napasigaw si Leora. Sa loob, lumabas si Tita Nena habang yakap-yakap si Luna. Nandito kami! Sigaw nito. Nang makita ng mga lalaki sina Alexander, bigla silang nagsitakbo. Ngunit isa sa kanilang huminto. May inilabas na bakal. At buong lakas itong inihampas kay Alexander. Napansin iyon ni Eleora. Alexander! Wala na siyang panahon para mag-isip. Mabilis siyang tumakbo at itinulak ang lalaki palayo. Sa halip na si Alexander, si Leora ang tinamaan sa likod ng balikat. Napaupo siya sa semento. Umiiyak na sigaw ni Luna. Parang huminto ang oras. Nalaki ang mga mata ni Alexander. Leora! Agad niya itong nasalo. May dugo sa balikat ng babae. Hindi malalim ang sugat, pero sapat upang mapuno ng matinding galit ang kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo. Tumalikod kay Leora at malamig na tumingin sa mga lalaking nakamaskara. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang ibang mukha ni Alexander. Hindi lamang bilang doktor, kundi bilang lalaking handang ipaglaban ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. At habang papalapit siya sa mga umatake, mahigpit namang niyakap ni Luna ang kanyang mommy. Umiiyak ito habang paulit-ulit sinasabing, Mommy! Huwag mo akong iiwan! narinig iyon ni Alexander. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, parang may boses sa loob ng kanyang puso ang sumigaw. Protektahan mo sila. Hindi pa niya alam kung bakit ganun katindi ang nararamdaman niya. Pero isa lang ang sigurado. Hindi na niya hahayaang masaktan pa sina Leora at Luna. Mommy! Halos mawalan ng boses si Luna sa kakaiyak. Mahigpit niyang niyakap si Leora habang patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa balikat nito. Hindi naman malalim ang sugat. Ngunit sapat na yon upang manghina si Leora dahil sa lakas ng pagkakahampas ng bakal. Leora! Lumuhod agad sa Alexander. Mabilis niyang hinubad ang sariling coat. Mahigpit niya tong tinali sa sugat
Mahigpit niya itong itinali sa sugat upang mapigilan ang pagdurugo. Look at me. Mahinahon ngunit matatag ang boses niya. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahang iminulat ni Leora ang mga mata. Alexander. Naririnig mo ba ako? Mahina siyang tumango. Good. Huwag ka matulog. Huwag na huwag. Bilang doktor, alam niyang hindi pa kritikal ang sugat. Pero bilang lalaking unti-unting nababawi ang babaeng minahal, hindi niya kayang makita itong nasasaktan. Galit ng isang lalaki. Sa kabilang gilid ng kalsada, tatakas na sana ang mga lalaki. Ngunit biglang sumigaw si Alexander. Hoy! Napahinto ang isa sa kanila. Matalim ang tingin ng doktor. Di ako pulis. Di rin ako bayani. Pero kapag pamilya ko sinaktan nyo, di ko hahayaang basta na lang kayong makalis. Hindi niya namalayang nabigkas ang salitang iyon. Pamilya. Natigilan maging si Leora. Tahimik siyang napatingin kay Alexander. Hindi pa alam ng lalaki ang katotohanan. Pero kusa nang nanggaling sa puso nito ang salitang matagal na niyang pinapangarap marinig. Isa sa mga lalaki ang muling sumugod. Ngunit sa pagkakataong to, handa na si Alexander. Mabilis niyang naiwasan ang suntok. Kasabay nito, ang pagdating ng 2 patrol car. Nagkagulo ang mga salarin. 2 ang agad na tumakas. Isa ang nadapa habang tumatakbo. At ang isa, naabutan ng mga pulis. Pulis! Huwag kang gagalaw! Mabilis itong pinusasan. Ang unang piraso ng katotohanan. Sa loob ng police mobile, ayaw magsalita ng nahuling lalaki. Hanggang sa inilapag ng isang pulis sa mesa ang cellphone nitong naiwan. Sir, may nakita kaming mensahe. Binuksan nila ang chat. Nakapangalan lamang ang sender bilang BM. Nakasulat sa pinakahuling utos. Takutin lang ang babae. Huwag niyo sasaktan ng bata. Nalaki ang mata ni Alexander. BM? Tahimik niyang inalala ang sinabi ng investigador. Damian Monteverde. Sa emergency room. Makalipas ang 30 minuto, nasa ospital na si Leora. Tahimik na nililinis ng nurse ang sugat. Hindi naman ito umabot sa buto, ngunit kailangan pa rin ng tahi. Sa kabilang banda, nakatulog na si Luna dahil sa pagod sa kakaiyak. Mahigpit pa rin ang hawak nito sa kamay ng mommy niya. Parang natatakot na kapag binitawan, mawawala na naman ito. Tahimik na nakatayo si Alexander sa tabi ng bintana. Naglalakad, pabalik-balik. Hindi mapakali. Napansin yun ni Dr. Miguel. Pare. Kalma. Hindi siya sumagot. Sa halip ay napatingin siya kay Leora. Alam mo ba, Mahina niyang sabi. kanina, nung nakita kong tinamaan siya, pakaramdam ko, ako nasaktan. Napangiti ng bahagya si Miguel. Di ka ba nagtataka? Bakit? 7 taon mo siyang hinintay. Ngayon bumalik. Akala mo ba mawawala agad-agad ang nararamdaman mo? Tahimik si Alexander. Hindi iyon ang iniisip niya. Mas malalim pa roon. Hindi lamang si Leora ang gusto niyang protektahan. Pati si Luna. At hindi niya maipaliwanag kung bakit. Isang simpleng sandali. Nagising si Luna. Dahan-dahan siyang bumangon. Agad niyang hinanap si Alexander. Doc Alex? Lumapit agad dito. Hey, kumusta ang prinsesa? Tahimik siyang yumakap sa doktor. Nagulat si Alexander. Daddy? Mahina nitong bulong. Hindi na niya itinama. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang likod ng bata. Nandito lang ako. Tahimik na napaluha si Leora. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang itago ang katotohanan. Dahil bawat araw, mas lalo lamang nagiging malapit ang mag-ama. Ang pagdating ni Don Emilio. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Don Emilio Monteverde. Kasunod ang kanyang abogado. Nang makita niya ang sugatan na si Leora, napayuko siya. Leora, Mahina niyang sabi. pasensya ka na. Naggulat ang lahat, pati si Alexander. Daddy, Napatingin si Don Emilio sa anak. may mga bagay na panahon nang itama. Hindi pa siya nakakapagsalita. May isa pang pumasok, ang investigador. Doc, May hawak itong isang lumang brown envelope. natagpuan na namin. Ano yun? Huminga ng malalim ang investigador. Ang orihinal na liham na ipinadala ninyo. 7 taon lang nakalipas. Nalaki ang mata ni Leora. Hindi siya makahinga. Anong liham? Tanong na Alexander. Tahimik na inilapag ng investigador ang sobre sa mesa. Ang liham
na hindi kailanman nakarating sa inyo. Parang tumigil ang mundo. Nanginginig ang kamay ni Alexander habang dahan-dahan niyang inabot ang sobre. Sa kabilang sulok, napapikit si Leora. Alam niyang kapag nabasa na ni Alexander ang laman ng liham, hindi na nila maibabalik ang dating katahimikan. Dahil doon, nakasulat ang katotohanang 7 taon niyang itinago. At sa unang linya pa lamang, mababasa ni Alexander ang mga salitang, "Mahal kong Alexander, buntis ako sa anak natin." Tahimik ang buong silid. Walang nagsasalita. Tanging mahinang tunog ng heart monitor ni Luna ang maririnig. Nanginginig ang kamay ni Alexander habang hawak ang lumang brown envelope. Kupas na ang papel. May bahagyang punit sa gilid. Halatang ilang taon na itong itinago. Napatingin siya sa investigador. Saan niyo to nakuha? Huminga ng malalim ang lalaki. Sa lumang storage room ng dati ninyong apartment. May kahon na kailanman ay hindi nabuksan. Kasama ng ilang personal na gamit. Napakurap si Alexander. Akala ko, wala nang natira doon. Tumango ang investigador. May taong nagtangkang sirain ng lahat ng ebidensya. Pero may isang maintenance worker ang nagtago ng kahong to. Dahil nakala niya balang araw ay babalik para kunin. Tahimik na napuyuko si Alexander. Parang may kumurot sa dibdib niya. 7 taon. 7 taon pa lang ay may liham na naghihintay sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ng sobre. May isang nakatiklop na papel. May isang patak ng kupas na luha na halos nag-iwan na ng marka sa tinta. Unti-unti niya itong binuklat. Nang mabasa niya ang unang linya, parang tumigil ang paghinga niya. "Mahal kong Alexander." Napapikit siya. Boses ni Leora ang naririnig niya sa isip. Parang ito mismo ang nagbabasa. Nagpatuloy siya. "Kung mababasa mo ang liham na to, ibig sabihin ay nakarating ito sa'yo. Sana patawarin mo ko kung hindi ko ito masabi ng harapan." Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Tahimik ang buong silid. Maging sina Don Emilio, Dr. Miguel at ang investigador ay hindi gumagalaw. Nagpatuloy siya. "Alexander, buntis ako." Biglang nanginig ang hawak niyang papel. Napalunok siya. Parang hindi niya maunawaan ang binabasa. Muli niyang binasa ang pangungusap. Pareho pa rin. Hindi siya nagkamali. "Buntis ako sa anak natin." Nabitawan niya ang liham. Napaatras siya ng isang hakbang. Hindi siya makahinga. Parang gumuho ang buong mundo. 7 taon. 7 taon siyang nabuhay na naniniwalang iniwan siya ni Leora. Samantalang sa mismong panahong yun, may anak na pala silang dalawa. Dahan-dahang yumuko sa Alexander. Dinampot niya ang liham. Nagpatuloy siyang magbasa kahit nalalabo na ang kanyang mga paningin. "Hindi kita iniwan dahil tumigil akong mahalin ka. Umalis ako dahil may nagbanta. Sinabi nilang kapag hindi ako lumayo, sisiguraduhin nilang masisira ang kinabukasan mo bilang doktor." Unti-unting napakuyom ang kamao niya. "Hindi ko kayang maging dahilan ng pagbagsak ng mga pangarap mo. Kaya pinili kong akuin ang lahat ng sakit." Tumulo ang luha ni Alexander. Tahimik, walang hikbi. Ngunit bawat patak ay tila 7 taong pagsisisi. Sa kabilang banda, tahimik na napapaluha rin si Leora. Hindi niya kayang tumingin kay Alexander. Hindi niya kayang makita ang sakit sa mga mata nito. Leora, Mahina ang tawag ni Alexander. Unti-unti siyang lumingon. Namumula ang mga mata ng lalaki. bakit? Mahina nitong tanong. Bakit hindi mo ko inanap? Napapikit si Leora. "Gusto ko. Libu-libong beses. Pero sa tuwing susubukan kong bumalik, naalala ko ang mga banta. Ayaw kong ikaw ang mawala." Tapos, napahikbi siya. Nalaman kong may sakit sa puso si Luna. Ang buong buhay ko, umikot na lang sa kanya. Tahimik na lumapit sa Alexander. Lumuhod siya sa harap ni Leora. Hindi siya galit. Hindi siya sumisigaw. Mas masakit dahil puro lungkot ang nasa mga mata niya. 7 taon. Mahina niyang sabi. 7 birthday. 7 Pasko. 7 Father's Day. Wala ko. Napahigbi si Leora. "Sorry." Paulit-ulit niyang bulong. "Sorry." Hindi na niya alam kung ilang beses niya itong masabi. Hindi niya alam na kung ilang beses niya iyong nasabi. Ngunit marahan lamang siyang hinawakan ni Alexander sa magkabilang balikat.
Huwag ka nang humingi ng tawad. Nagulat si Liora. Kasalanan nilang pinaghiwalay tayo. Hindi ikaw. Hindi rin ako. Tahimik na napaluha si Don Emilio. Ngayon niya lamang lubos na nakita ang pinsalang idinulot ng kasakiman. Eksaktong sandaling iyon, nagmulat ng mata si Luna. Napansin niyang umiiyak ang mommy at si Doc Alex. Mommy? Mahina niyang tawag. Agad na lumapit si Liora. Oh anak, Bakit kayo umiiyak? tahimik silang dalawa. Nagkatinginan. Walang makapagsalita. Hanggang sumarahang lumapit si Alexander sa kama. Umupo siya sa tabi ni Luna. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Luna, Opo. may nanginginig ng ngiti sa kanyang labi. Pwede ba kitang tanungin? Tumango ang bata. Kung sakaling malaman mong nahanap mo na ang daddy mo, nagkagalit ka ba? Napangiti si Luna. Umiling ito. Hindi. Bakit? Kasi sabi ni Mami, ang mabubuting tao, minsan lang naliligaw. Hindi na napigilan ni Alexander ang pagluha. Mahigpit niyang niyakap ang bata. At sa unang pagkakataon, hindi bilang doktor, hindi bilang kaibigan, kundi bilang isang amang 7 taong nawalay sa sariling anak. Ngunit bago pa man niya masabi ang katotohanan, biglang bumukas ang pinto ng silid. Humahangos ang investigador. Dok, May hawak itong isa pang folder. may emergency. Ano yun? Huminga ito ng malalim. May bagong CCTV footage. At malino na nakita ko sinong kumuha ng liham 7 taon nang nakalipas. Unti-unti nitong inilapag ang printed screenshot sa mesa. Nang makita ni Alexander ang mukha sa larawan, nanigas siya. Hindi si Veronica. Hindi rin si Damian. Kundi, isang taong hindi niya kailanman pinaghinalaan. Tahimik ang buong silid. Walang nagsalita. Nakatitig lamang si Alexander sa nakaprint na CCTV image. Parang tumigil ang oras. Hindi siya makapaniwala sa mukha ng taong nasa larawan. Siya, mahina niyang sambit. Hindi si Veronica. Hindi rin si Damian. Kundi ang dati nilang apartment administrator. Rogelio Santos. Ang lalaking pinagkatiwalaan niyang magbantay ng apartment habang abala siya sa internship. Imposible. Mahina niyang sabi. Kilala ko siya. Tumango ang investigador. Kaya nga po namin sinundan ang galaw niya. At may mas nakakagulat pa. Naglabas ito ng isa pang dokumento. Isang bank statement. May malaking deposito. 3 million pesos. Ang petsa, 3 araw matapos mawala si Liora. 3 milyon. Mahina ang bulong ni Dr. Miguel. Sino nagpadala? Tahimik na inilapag ng investigador ang susunod na pahina. Nandun ang pangalan ng account holder. Damian Monteverde. Tahimik na napapikit sa Alexander. Unti-unti nang nabubuo ang buong larawan. Hindi aksidente ang pagkawala ni Liora. Hindi rin aksidente ang pagkawala ng liham. May mga taong planado ang bawat hakbang. At ang pinakamasakit, isa sa mga iyon ay sarili niyang pinsan. At ang pag-amin ni Don Emilio. Tahimik na tumayo si Don Emilio. Parang ilang taong biglang nadagdagan ang kanyang edad. Alexander, Mahina niyang tawag. Napalingon ng anak. kailangan ko magsabi ng totoo. Tahimik ang buong silid. 7 taon niyang itinago ang bahaging ito ng katotohanan. Dahil umaasa siyang hindi na ito muling mabubuksan. Ngunit wala nang saysayang pananahimik. Noong huling taon ninyo sa college, nalaman ko may gusto kang pakasalan. Tahimik na tumango si Alexander. Si Liora. Nakita ko siyang minsan. Napatingin ang matanda kay Liora. Hindi dahil hindi kita nagustuhan. Kundi dahil natakot ako. Nagulat si Liora. Natakot po? Tumango si Don Emilio. Noon, marami kaming kalaban sa negosyo. May mga taong gustong pabagsakin ang pamilya namin. Kaya sinabi ko kay Damian, hanapan mo ko ng impormasyon tungkol sa babaeng yun. Napalunok siya. Akala ko simpleng background check lang. Pero hindi ko alam. Nagagamitin niyo yun para paghiwalayin kayo. Unti-unting tumulo ang luha ng matanda. Nagkamali ako. At habang buhay kong pagsisisihan yun. Tahimik na nakikinig si Alexander. Hindi siya galit. Mas nangingibabaw ang lungkot. Daddy, Mahina niyang sabi. kung sinabi niyo lang sana sa akin nun, di sana kami umabot sa ganito.
Napayoko ang matanda. Alam ko. Isang munting yakap. Tahimik na nakaupo si Luna sa kama. Hindi niya lubos maintindihan ang usapan ng matatanda. Pero alam niyang may mabigat na nangyari. Marahan siyang bumaba ng kama. Lumapit kay Alexander at hinawakan ang kamay nito. Doc Alex, Napatingin ng doktor. Bakit po? sabi ni Mami, kapag umiiyak ang isang tao, kailangan yakapin. Hindi na napigilan ni Alexander ang pagngiti sa gitna ng pagluha. Lumuhod siya at marahan niyang niyakap ang bata. Salamat. Tahimik lamang si Luna. Hinimas niya ang likod ng lalaki, katulad ng ginawa ni Leora kapag umiiyak siya. Napansin niya ni Alexander at lalong bumigat ang dibdib niya. Pareho sila. Pareho ang paraan ng pagyakap. Pareho ang paghaplos, pareho ang kabutihan. Hindi na niya kailangan ng DNA test para maramdaman ang koneksyong iyon. Ang isang pangakong hindi na maantala. Maya-maya ay lumapit si Alexander kay Leora. Tahimik silang nagkatinginan. Marami pa ring luha, marami pa ring panghihinayang. Pero sa unang pagkakataon, may pag-asa na rin. Pwede ba akong humingi ng isa pang pagkakataon? Mahina niyang tanong. Hindi bilang nobyo, hindi bilang dating kasintahan, kundi bilang taong gustong buuin muli ang kanilang pamilya. Napaluha si Leora. Alexander, hindi ganun kadali. Alam ko, nasira ang tiwala. Maraming sugat. Maraming nawalang taon. Tumango siya. Pero, pwede ba akong magsimula sa maliit? Napatingin si Leora. Anong maliit? Ngumiti si Alexander. Hayaan mong samahan ko kayo sa bawat check-up ni Luna. Hayaan mong ihatid ko kayo. Hayaan mong maging kaibigan muna ulit. Wala akong hinihiling kapalit. Kahit hindi mo pa ako patawarin. Ang hihilingin ko lang, bigyan mo ko ng pagkakataong bumawi. Tuluyang napahigbi si Leora. Ito ang Alexander na minahal niya noon. Hindi pala suko. Hindi maingay. Tahimik lang. Pero totoo. Tumango siya ng marahan. Isang pagkakataon. Mahina niyang sabi. Isa lang. Ngumiti si Alexander. Para sa akin, sapat ng isang pagkakataon. Sa kabilang panig ng lungsod, tahimik na nakaupo si Damian sa madilim na opisina. Tumunog ang cellphone. Sir, nahanap na nila yung liham. Hindi siya nagsalita. Nalaman na rin nila ang bank transfer. Mahabang katahimikan. Pagkatapos, malamig siyang ngumiti. Mukhang hindi na sapat ang pananakot. Sir, Tumayo siya. Lumapit sa malaking bintana at tumingin sa ilaw ng syudad. ihanda ang phase 2. Nanlaki ang mata ng tauhan. Sigurado po ba kayo? Tatamaan pati bata. Malamig ang boses ni Damian. Kapag may isang bagay na kayang pabagsakin ng buong plano, inuuna yung alisin. Pinatay niya ang tawag. At sa mesa, may nakabukas na folder. Sa harap nito ay ang larawan ni Luna. May pulang bilog sa paligid ng mukha ng bata. At sa ibaba ay nakasulat ang tatlong salitang magpapabago sa lahat. Primary target. Hindi pa alam ni Leora at Alexander na habang unti-unti nilang binubuo ang pamilyang 7 taong nawalay, may isang taong handang gawin ng lahat. Kahit ang saktan ang isang inosenteng bata. 3 araw ang lumipas. Unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng Sweet Haven Bakery. Maaga pa lamang ay mahaba na ang pila ng mga bumibili ng pandesal, ensaymada at cinnamon rolls. Ngunit sa likod ng masasayang ngiti ng mga customer, may isang pamilyang tahimik na naghahanda sa pinakamalaking laban ng kanilang buhay. Sa Monteverde Heart Institute, tahimik na pinag-aaralan ni Alexander ang medical records ni Luna. Magkakatabi sa mesa ang echocardiogram, laboratory results at mga CT scan. Paulit-ulit niyang binabasa ang findings hanggang sa pumasok si Dr. Miguel. Di ka pa rin natutulog? Umiling sa Alexander. 2 oras lang. Napailing ang kaibigan. Pare, doktor ka. Alam mong hindi pwedeng ikaw ang mapagod. Tahimik na napangiti si Alexander. Kapag sarili mong... Bigla siyang natigil. Hindi na niya kayang sabihin ng salitang iyon. Huminga siya ng malalim. Kapag espesyal ang pasyente, hindi mo namamalayan ng pagod. Lumapit si Miguel. May final recommendation na. Iniabot niya ang medical chart. Mahaba ang katahimikan bago nagsalita si Alexander. Kailangan na siyang operahan. Natahimik ang dalawa. Hindi na pwedeng ipagpaliban.
Mas lumalaki na ang panganib sa bawat buwang lumilipas. Ang mabigat na balita. Makalipas ang 1 oras, tahimik na nakaupo sina Liora at Luna sa consultation room. May dalang coloring book ang bata. Abala itong gumuguhit ng bahaghari. Habang sina Liora at Alexander ay seryosong nag-uusap. May 2 pagpipilian. Mahinahon ng boses ni Alexander. Una, pagpapatuloy natin ang gamot. Pero habang lumalaki si Luna, lumalaki rin ang panganib. Tahimik na nakikinig si Liora. Ano po yung pangalawa? Operasyon. Nalamig ang kanyang katawan. Mataas po ba yung risk? Hindi agad sumagot si Alexander. Bilang doktor, hindi siya maaaring magsinungaling. Bawat operasyon sa puso, may panganib. Pero kung akong tatanungin, mas mapanganib kung wala tayong gagawin. Tahimik na tumulo ang luha ni Liora. Magkano po yung kailangan? Tahimik na ibinaba ni Alexander ang tingin. Mahigit 3 milyon. Mahigit 3 milyon. Parang gumuho ang mundo ni Liora. 3 milyon. Halos hindi pa nga umaabot sa 200,000 ang lahat ng ipon niya. Paano niya malilikom ang ganung halaga? Mami? Napatingin sila kay Luna. Natapos na pala itong magkulay. Lumapit ang bata. Okay lang po ba kayo? Mabilis na pinunasan ni Liora ang luha. Okay lang anak. Ngunit ngumiti lamang si Luna. Hindi po. Kapag sinasabi mong okay ka, pero umiiyak ka, ibig sabihin hindi talaga. Tahimik ang buong silid. Napangiti si Alexander. Kahit napakabata pa ni Luna, napakalalim na ng pangunawa nito. Isang tahimik na pangako. Matapos ang consultation, lumabas muna si Liora upang bumili ng gamot. Naiwan si Alexander kasama si Luna sa maliit na garden ng ospital. May mga paru-parong lumilipad. May maliit na fountain sa gitna. Tahimik silang magkatabing nakaupo. Doc Alex? Hmm? Totoo po bang kailangan ako operahan? Hindi niya gustong magsinungaling. Tumango siya. Konting ayos lang sa puso mo. Tahimik na tumingin si Luna sa langit. Masakit po ba? Kapag nagising ka, konti lang. Tahimik na ngumiti ang bata. Okay lang. Nagulat si Alexander. Di ka natatakot? Umiling si Luna. Bakit? Kasi sabi ni Mami, ang matatapang daw, hindi yung hindi natatakot, kundi yung lumalaban kahit natatakot. Parang may kumurot sa puso ni Alexander. Eksaktong iyon din ang sinabi ni Liora sa kanya noong college. Noong unang beses siyang sumalang sa cadaver laboratory ay halos mawala ng loob. Unti-unti niyang hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Luna, Po, pangako, gagawin ko lahat para gumaling ka. Ngumiti ang bata. promise? Promise. At sa pagkakataong iyon, hindi yun pangako ng isang doktor, kundi pangako ng isang ama. Ang balak ni Damian. Samantala, sa isang pribadong opisina sa Makati, tahimik na nakikinig si Damian habang nagbibigay ng ulat ang kaniyang tauhan. Sir, nalaman na nila ang tungkol sa operasyon. Tumango si Damian. Good. Sir, akala ko po ba ayaw ninyong gumaling ng bata? Malamig siyang ngumiti. Hindi. Mas gusto kong magkaroon sila ng pag-asa. Nagulat ang tauhan. Bakit po? Dahil mas masakit sirain ng pangarap kapag malapit na itong matupad. Lumapit siya sa malaking mesa. May blueprint ng ospital. May schedule ng operasyon at listahan ng mga doktor. Tignan mo. Itinuro niya ang pangalan ng lead surgeon, Dr. Alexander Monteverde. Sir, bakit po ninyo ipinasok si Alexander sa operasyon? Malamig ang sagot ni Damian. Dahil gusto kong sa harap mismo ng operating room. Mawalan siya ng lahat. Isang hindi inaasahang alok. Kinagabihan, habang nagsasara ng bakery si Liora, may humintong itim na luxury sedan. Bumaba si Don Emilio. May dala itong isang brown na envelope. Liora, Magalang niyang binati. pwede ba kitang makausap? Nag-alanga ng babae, ngunit tumango rin. Umupo sila sa loob ng bakery. Tahimik ang paligid. Ibinigay ni Don Emilio ang envelope. Ano po to? Donasyon. Binuksan ni Liora. Nalaki ang kanyang mga mata. Bank manager's check. 3,500,000 pesos. Mabilis niyang isinara ang sobre. Hindi ko po pwedeng tanggapin. Tumango ang matanda.
Inaasahan ko na. Pero hindi ito limos. Kundi, bahagi ng pananagutan ko. Napayuko si Liora. Kasalanan ng pamilya namin. Kung bakit lumakas si Luna na walang ama. Tulungan mo kung itama ang pagkakamaling yun. Tahimik na tumulo ang luha ni Liora. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa unang pagkakataon, may taong mula sa pamilya ni Alexander ang humingi ng tawad. Ngunit hindi nila alam. Sa kabilang kalye, may isang kamera ang tahimik na kumukuha ng litrato. At ilang segundo lang, nasa cellphone na ni Veronica ang larawan. Ngumiti siya ng malamig. Sakto. Ipagkalat nyo. Gawing mukhang binabayaran ng mga Monteverde si Liora para patahimikin. Sa isang pindot lamang, isang malaking kasinungalingan ang muling kakalat at sisimulan nitong wasakin ang reputasyon ni Liora. At ang unti-unti pa lamang na nabubuong pamilya nila ni Alexander. Hindi pa man nakaalis si Don Emilio, mahigpit nang hawak ni Liora ang manager's check. Tahimik siyang nakatingin dito. Hindi dahil gusto niyang tanggapin ang pera, kundi dahil alam niyang ito na marahil ang tanging pag-asa upang mailigtas ang buhay ni Luna. Anak, Mahinang sabi ni Don Emilio. walang magulang ang gustong makita ang anak na naghihirap. Tulungan mo kung maitama ang kasalanan ng pamilya namin. Napaluha si Liora. Sir, hindi ko po kayo sinisisi. Ang taong nanakit sa amin, siya ang may kasalanan. Tumango ang matanda. Pero bilang ama ni Alexander, responsibilidad kong itama ang kaya kong itama. Mahaba ang katahimikan. Pagkatapos ay marahan na isinara ni Liora ang sobre. Kung tatanggapin ko po to, isa lang ang kondisyon. Napangiti si Don Emilio. Ano yun? Hindi to magiging utang. Hindi rin kabayaran. Kapag umaling si Luna, ibabalik ko ang bawat sentimo. Napatawa ng bahagya ang matanda. Pareho nga kayo ni Alexander. Bakit po? Pareho nga kayo tumanggap na pabor. Ngumiti si Liora sa gitna ng luha. Iyon po ang itinuro ninyo sa kanya. Isang larawang kumalat. Kinabukasan, pagdating pa lamang ni Liora sa bakery, napansin niyang kakaibang tingin ng ilang customer. May mga nabubulungan, may mga palihim na kumukuha ng litrato. Siya ba yun? Oo yata. Nakita mo ba sa internet? Ay, napakunot noo si Liora. Ate Grace? Bakit po? Tahimik na iniabot ni Ate Grace ang cellphone. May viral na post. Nandun ang larawan nila ni Don Emilio. Kasama ang manager's check. At ang caption, dating nobya ng kilalang doktor. Tumanggap umano ng milyong-milyong piso kapalit ang pananahimik tungkol sa kanilang nakaraan. May libo-libong comments. Gold digger talaga. Kaya pala bumalik. Pinagkakakitaan ng anak. Kawawa naman si Doc Alexander. Unti-unting nanghina ang mga tuhod ni Liora. Hindi dahil sa mga insulto. Sanay na siya doon. Kundi dahil baka mabasa iyon ni Luna balang araw. Sa Monteverde Heart Institute. Kasabay nito, kagagaling lamang ni Alexander sa operating room. Pagbukas niya ng cellphone, sunod-sunod ang notifications. Tinawagan agad siya ni Dr. Miguel. Pare, nakita mo na? Ang ano? Buksan mo ang social media. Pagbukas niya, nalaki ang kanyang mga mata. Nakita niya ang larawan, kasama ang mga mapanirang caption. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad siyang sumakay ng sasakyan. Sa Sweet Haven Bakery. Pagdating niya, halos wala ng customer. May ilang tao pa rin nakatayo sa labas. May mga cellphone na nakatutok sa bakery. Habang papalapit siya, narinig niya ang isang babae. Kapal ng mukha. Bumalik lang para manghingi ng pera. Hindi na nakapagpigil sa Alexander. Lumapit siya. Anong sinabi mo? Nagulat ang babae. Wala po. Hindi. Malinaw ang narinig ko. Tahimik ang paligid. Lahat ay nakatingin. Humarap si Alexander sa mga tao. Malinaw at matatag ang kanyang boses. Makinig kayo lahat. Ang babae sinisiraan ninyo. Ang babaeng hinuhusgahan nyo. Siya ang taong 7 taon nang nagpalaki sa isang batang may sakit nang walang hinihinging tulong kanino man. Tahimik ang lahat. Nagpatuloy siya. Kung pera lang ang habol niya, matagal na siyang lumapit sa pamilya namin. Pero hindi niya ginawa. Mas pinili niyang maghirap kaysa ibenta ang dangal niya. Unti-unting nagbabaan ang mga cellphone ng mga to. Hindi pa siya tapos. Bilang doktor at bilang taong nakakakilala sa kanya, pinagmamalaki kong sabihin,
na si Liora, ang isa sa pinakamatatag na babaeng nakilala ko. Napaluha si Leora. Hindi dahil pinagtanggol siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, may taong hayagang nanindigan para sa kanya. Hindi sa likod ng mga pinto, hindi ng palihim, kundi sa harap ng lahat. Isang tahimik na pag-amin. Pagkaalis ng mga tao, tahimik na nagligpit si Leora ng mga tray. Lumapit sa Alexander. Galit ka ba? Umiling siya. Pagod lang. Tahimik silang nagtrabaho hanggang sa nagsalita sa Alexander. Noong college, naalala mo ba yung sinabi mo? Napatingin siya. Alin dun? Hindi sukatan ng tunay na pag-ibig ang dami ng pera. Sukatan to ng taong nananatili kahit wala ka nang maibigay. Napangiti si Leora. Naalala mo pa? Oo naman. Kasi ngayon ko lang lubos na naintindihan. Tumigil siya sa pag-aayos. Bakit? Tumigil ang oras natin ng 7 taon. Pero, ang pagmamahal mo, hindi. Unti-unting tumulo ang luha ni Leora. Hindi rin ang sayo. Mahina niyang sagot. Sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, pareho na nilang inaming hindi nawala ang pagmamahal nila. Ang isang munting pangarap. Habang nag-uusap sila, lumabas si Luna mula sa likod ng bakery. May hawak itong 3 pirasong papel. Mami, Doc Alex, tingnan nyo. Lumapit silang dalawa. 3 crayon drawing. Sa una, si Luna at si Leora. Pangalawa, kasama na si Alexander. At sa pangatlo, 3 silang magkakahawak kamay sa harap ng bakery. May malaking araw sa itaas at may nakasulat sa ibaba gamit ang hindi pantay na sulat. May happy family soon. Tahimik silang 3. Hindi makapagsalita. Marahan na yumakap si Luna sa kanilang dalawa. Pwede ba? Mahina nitong tanong. Kapag umaling ako, mag-picnic tayong 3. Hindi na napigilan ni Alexander ang pagngiti. Lumuhod siya sa harap ng bata. Hindi lang picnic. Marami pa tayong pupuntahan. Totoo? Totoo. Ngunit sa di kalayuan mula sa loob ng isang itim na sasakyan. Tahimik na pinagmamasdan sila ni Damian. Malamig ang kanyang titig. Pagkatapos ay tinawagan niya ang isang hindi kilalang numero. Handa na ba ang tao natin sa operating room? Mahinang boses ang sumagot. Oo, sir. Sa araw ng operasyon, wala nang makakauwing masaya. Unti-unting lumawak ang ngiti ni Damian. Hindi pa alam ng pamilyang unti-unti nang nabubuo na ang mismong araw na magliligtas sana kay Luna ay ang araw ding piniling wasaki ng kanilang pinakamapanganib na kaaway. Makalipas ang 2 linggo, dumating rin ang araw na matagal nang kinatatakutan ni Leora. 4:00 pa lamang ng madaling araw ay gising na siya. Tahimik niyang pinagmasdan ng natutulog na si Luna. Mahimbing ang tulog nito. Mahigpit pa ring yakap ang luma nitong stuffed rabbit. Marahan niyang hinaplos ang noo ng anak. Lord, mahina niyang bulong. Huwag niyo po sanang kunin ang anak ko. Hindi ko kakayanin. Tumulo ang luha niya. Ngunit agad din niya itong pinunasan. Ayaw niyang magising si Luna na umiiyak ang kaniyang mommy. Ilang minuto ang lumipas. Unti-unting nagmulat ng mata ang bata. Mami? Ngumiti agad si Leora. Good morning, baby. Good morning. Tahimik na pinagmasdan siya ni Luna. Bakit namumula yung mata mo? Napatawa si Leora. Naantok lang si mommy. Umirap ang bata. Hindi, umiyak ka. Napangiti si Leora. Hindi mo talaga ako maluloko, no? Umiling si Luna. Kasi sabi mo, kapag mahal mong isang tao, alam mo agad kapag malungkot siya. Napahikbi si Leora. Hindi niya alam kung paano nagkaroon ng napakagandang puso ang anak niya. Sa kabila ng lahat ng hirap, nanatili itong mabait. Ang munting hiling habang nagbibihis si Luna ng hospital gown. Mainilabas ito mula sa ilalim ng unan. 3 bracelet na yari sa makukulay na sinulid. Mami, Mm, ito para sa'yo. Inikutan ko ng pink. ngumiti si Leora. Salamat. Tumingin si Luna sa pintuan. Dadating po ba si Doc Alex? Napatingin si Leora. Oo naman. Sabi niya hindi ka niya iiwan. Masayang ngumiti ang bata. Tapos, may inilabas pa itong isa pang bracelet. Kulay blue, para kay Doc Alex. Ano naman yung isa? Tanong ni Leora. Ngumiti si Luna. Kulay dilaw, para sa daddy ko. Natigilan si Leora. Anak,
Tahimik na tumingin ng bata sa bracelet. Sabi ko sa sarili ko, kapag nakita ko na yung daddy ko, ibibigay ko to. Napayakap si Liora sa anak. Pinipigilan niyang huwag umiyak. Kung alam lang sana ni Luna na ang daddy na hinahanap nito ay ang ilang minuto na lamang ang layo. Sa Monteverde Heart Institute, bandang 6:00, abala na ang buong surgical floor. Nakahanda na ang operating room. Nakahanda na rin ang buong pediatric cardiac team. Tahimik na naglalakad sa Alexander sa koridor. Suot na niya ang surgical scrubs. May hawak siyang checklist. Ngunit iba ang kabog ng dibdib niya ngayon. Hindi ito ordinaryong operasyon. Hindi lamang dahil pasyente niya si Luna, kundi dahil anak niya to. At iyon ang unang operasyon sa buhay niya na personal ang nakataya. Pare, Lumapit si Dr. Miguel. handa ka na ba? Huminga ng malalim sa Alexander. Kailangan. Hindi pwedeng magkamali. Tahimik na tumango si Miguel. Alam kong kaya mo. Ang pagkikita bago ang operasyon. Bago dalhin si Luna sa operating room, humingi ang bata ng 5 minuto. Pumayag ang mga nurse. Tahimik na pumasok sa Alexander sa silid. Ngumiti agad si Luna. Doc Alex, Lumapit siya. Kumusta, prinsesa? May iniabot ang bata. Ang asul na bracelet. ito po. Napangiti sa Alexander. Para saan? Para hindi ka matakot. Napatawa siya. Ako? Opo. Kasi sabi ni Mami, kahit matatanda, natatakot din. Tahimik siyang napaluha. Marahan niyang isinuot ang bracelet. Salamat. Pagkatapos ay lumapit si Luna kay Liora. Isinuot din ang pink na bracelet. Para hindi ka rin matakot. Niyakap siya ni Liora. Promise, babalik ka sa akin. Tumango ang bata. Promise. Ang huling hiling. Bago tuluyang ilabas ang kama, biglang nagsalita si Luna. Pwede po ba? Napatingin silang lahat. Pwede bang hawakan ninyong dalawa yung kamay ko? Nagkatinginan sina Liora at Alexander. Tahimik silang lumapit. Sabay nilang hinawakan ang magkabilang kamay ng bata. Ngumiti si Luna. Masaya ako. Bakit? Tanong na Alexander. Kasi pakiramdam ko, kompleto na tayo. Hindi na napigilan ni Liora ang pagluha. Tahimik ding yumuko si Alexander. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang parang tunay na silang pamilya. Samantala, sa basement ng ospital, may isang lalaking nakasuot ng maintenance uniform ang tahimik na naglalakad. Hindi siya empleyado ng ospital. Tauhan siya ni Damian. May hawak siyang maliit na toolbox. Ngunit hindi tools ang laman nito, kundi isang maliit na electronic device. Lumapit siya sa electrical control panel ng operating wing. Tahimik niyang ikinabit ang device. Makalipas ang ilang segundo, may ilaw itong kumislap. Green. Tinawagan niya agad si Damian. Sir, tapos na. Ngumiti si Damian. Magaling. Tanda mo. Huwag mong papatayin ng bata. Sir, gusto ko lang na mabigo ang operasyon. At kapag nabigo ang operasyon, habang buhay, sisisihin Alexander ang sarili niya. Pinatay niya ang tawag. Sa operating room. Eksaktong 7:00. Dahan-dahang itinulak ng mga nurse ang kama ni Luna papasok sa operating room. Tahimik na nagdarasal si Liora sa labas. Mahigpit ang hawak ni Alexander sa maliit na bracelet na ginawa ng anak. Bago siya tuluyang pumasok, lumingon siya kay Liora. At sa unang pagkakataon, hayagan niyang sinabi ang mga salitang 7 taon nang nakakulong sa puso niya. Pangako, ibabalik ko sa iyo ang anak natin. Napaluha si Liora. Mahina siyang tumango. Maghihintay kami. Unti-unting nagsara ang pinto ng operating room. At walang sino man ang nakakaalam. Nasa loob lamang ng ilang minuto, mawawala ng kuryente ang operating wing at magsisimula ang pinakamapanganib na laban sa buhay ni Luna. Dahan-dahang nagsara ang pintuan ng operating room. Naiwan si Liora sa labas. Mahigpit niyang pinisilang maliit na pink na bracelet na ginawa ni Luna. Paulit-ulit niyang ibinulong ang iisang dasal. Lord, hindi ko po hinihiling na alisin ninyo ang lahat ng pagsubok. Ang hinihiling ko lang, huwag ninyo pong kunin ang anak ko. Tahimik na tumulo ang kaniyang mga luha. Lumapit si Don Emilio. Marahan itong iniabot ang isang panyo.
Hindi ako marunong magsalita kapag ganitong sitwasyon. Mahina nitong sabi. Pero gusto kong malaman mo na ipinagmamalaki kita. Napatingin si Leora. Bakit po? Dahil 7 taon mong itinaguyod ang anak mo. Wala ka reklamo. Wala ka sinumbat. Maraming taong nagsasabing ang pagiging magulang ay tungkol sa dugo. Pero para sa akin, ang pagiging magulang ay tungkol sa pagpili araw-araw na lumaban. Napayuko si Leora. Napagod din po ako. Mahina niyang pag-amin. Maraming gabi na gusto ko nang sumuko. Pero tuwing nakikita ko natutulog si Luna, naalala kong may isang taong umaasa sa akin. Tumango si Don Emilio. Iyan ang dahilan kung bakit napakabuti mong ina. Sa loob ng operating room, tahimik ang buong surgical team. Isa-isang sinuri ni Alexander ang lahat ng kagamitan. Vitals, stable doc. Anesthesia, ready. Heart-lung bypass machine, ready. Huminga ng malalim sa Alexander. Hindi siya maaaring maging ama sa loob ng operating room. Kailangan niyang maging surgeon. Kailangan niya maging kalmado. Bago magsimula, marahan niyang hinawakan ng maliit na kamay ni Luna. Mahimbing na tong natutulog dahil sa anesthesia. Mahina niyang ibinulong. Daddy is here. Di kita iiwan. Pagkatapos ay marahan niyang binitawan ang kamay ng bata. Scalpel. Tahimik na nagsimula ang operasyon. Ang sabuatan. Sa basement ng hospital, biglang kumislap ang maliit na device na ikinabit ng tauhan ni Damian. Green. Makalipas ang ilang segundo, naging red. Kasabay nito, biglang nag-flicker ang ilaw sa buong surgical wing. Doc! Doc! Sigaw ng circulating nurse. May fluctuation po! Napatingin si Alexander sa monitor. Unti-unti kumurap ang ilang screen. Switch to backup. Mabilis niyang utos. Ngunit bago pa tuluyang lumipat ang emergency power, namatay ang ilaw. Total blackout. Napalibutan ng katahimikan ang operating room. Tanging tunog lamang ng battery-powered monitors ang narinig. Emergency lights. Sigaw ni Alexander. Ilang segundong lumipas. Unti-unting bumukas ang pulang emergency lights. Mahina. Hindi sapat para sa isang maselang operasyon sa puso. Ang paglaban ng isang doktor. Doc, Mahinang sigaw ni Miguel. nawalan ng power ang pangunahing bypass machine. Tahimik na kumabog ang dibdib ni Alexander. Ito ang kinatatakutan niya. Ngunit hindi siya nagpapanik. Manual backup. Agad na tumakbo ang perfusionist. Working. Ngunit mabagal. Hindi sapat ang pressure. Napatingin sa Alexander sa monitor. Bumababa ang oxygen saturation ni Luna. Come on. Mahina niyang bulong. Huwag ngayon. Sa labas ng operating room, biglang namatay rin ang ilaw sa hallway. Nagkagulo ang mga tao. May mga nurse na tumatakbo. May mga doktor na nagtatanungan. Lumabas ang hospital administrator. Ano nangyari? Sir, Sigaw ng engineer. hindi normal ang pagkawala ng kuryente. Bakit? May nagmamanipulate ng control panel. Nanlaki ang mata ni Don Emilio. Sinasadya? Tumango ang engineer. Someone sabotaged the operating wing. Nanlamig si Leora. Alexander. Mahina niyang bulong. Luna. Hindi na niya napigilan ang sarili. Napaluhod siya sa gitna ng hallway. Mahigpit niyang pinagdikit ang dalawang palad. Lord, kung may kapalit man ang buhay ng anak ko, ako na lang. Huwag lang siya. Tahimik na tumulo ang kaniyang mga luha. Napayuko rin si Don Emilio. Maging si Dr. Miguel na nasa loob ay hindi mapigilang magdasal. Ang katotohanang nabunyag. Kasabay ng kaguluhan, humahangos ang investigador papunta sa operating room. May dala itong tablet. Sir, Sigaw niya sa hospital security. nakita na namin. Ano? Na-trace namin ang CCTV sa basement. Ipinakita niya ang video. Malinaw ang kuha. May lalaki nakasuot ng maintenance uniform. Ngunit nang i-zoom ang mukha, natigilan ng lahat. Hindi nila to empleyado. Kilalanin niyo siya. Mahina niyang sabi. Dating bodyguard ni Damian Monteverde. Tahimik ang lahat. Wala nang duda. Hindi aksidente ang blackout. May taong gustong mamatay si Luna. Sa loob ng operating room, Doc, sigaw ng anesthesiologist. bumabagsak ang blood pressure. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Alexander. Hindi siya tumingin sa monitor. Hindi siya tumingin sa paligid.
Ang buong atensyon niya ay nasa maliit na pusong nasa harapan niya. Mahina niyang ibinulong. Luna, pangako ni Daddy, di kita pababayaan. Kasabay noon, unti-unting umandar ang backup generator. Isa-isang bumukas ang ilaw. Nabuhay ang pangunahing kagamitan. Napahinga ng maluwag ang buong surgical team. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Tahimik na tumingin si Alexander sa monitor. At sa seryosong boses ay nagsalita. Team, simulan na natin ulit. Ngayong pagkakataon, wala nang aagaw sa buhay ng anak ko. Sa labas ng operating room. Hindi narinig ni Leora ang mga salitang iyon. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, bigla niyang naramdaman ang kakaibang kapayapaan. Parang may boses na bumulong sa kanyang puso. Lumalaban sila at lalaban din tayo. Lumipas ang unang oras ng operasyon. Pagkatapos ay ikalawa, hanggang sa umabot sa ika-6 na oras. Tahimik ang buong Monteverde Heart Institute. Kahit ang mga nurse na hindi kabilang sa surgical team ay paminsan-minsang sumisilip sa operating floor. Kilala ng lahat si Dr. Alexander Monteverde. Isa siya sa pinakamahusay na cardiovascular surgeons ng ospital. Pero ngayon, hindi lamang reputasyon niya ang nakataya, kundi ang buhay ng batang babae na unti-unti nang naging laman ng usapan ng buong ospital. Ang walang sawang paghihintay. Tahimik na nakaupo si Leora sa labas ng operating room. Hindi niya iniwan ang upuan kahit isang minuto. Hindi siya kumain, hindi siya uminom. Mahigpit pa rin niyang hawak ang maliit na pink na bracelet. Lumapit si Tita Nena. May dala itong mainit na lugaw. Anak, kumain ka muna. Umiling si Leora. Wala po akong gana. Anak, hindi pwedeng ganyan. Kailangan ka rin ni Luna. Tahimik na napaluha si Leora. Kapag kumakain ako, pakiramdam ko, parang inuuna ko yung sarili ko. Marang hinawakan ni Tita Nena ang kaniyang kamay. Makinig ka. Hindi ka magiging mabuting ina kung ikaw mismo ang manghihina. Napayuko si Leora. Naalala niyang sinabi ng sarili niyang nanay noong bata pa siya. Anak, ang kandilang ubos ng apoy. Hindi na makapagbibigay ng liwanag sa iba. Tahimik siyang napangiti. Salamat po. Sa wakas ay kumuha siya ng ilang kutsarang lugaw. Hindi dahil nagugutom siya, kundi dahil gusto niyang maging malakas para sa anak niya. Ang isang ama. Sa kabilang bahagi ng hallway, tahimik namang nakatayo si Don Emilio. Pinagmamasdan niya si Leora. Lumapit si Dr. Miguel. Sir, di po ba kayo uuwi muna? Umiling ang matanda. Hindi. Bakit po? Kasi 7 taon akong huli. Ngayon, ayaw ko nang maulit-ulit. Napabuntong hininga si Miguel. Napansin niyang malaki na ang ipinagbago ni Don Emilio. Ang dating negosyanteng inuuna ang pangalan ng pamilya, ngayon ay isang lolo na tahimik na nagdarasal para sa apo. Sa loob ng operating room. Heart rhythm, stable. Blood pressure, improving. Tahimik na nagtatrabaho ang buong surgical team. Pawis na si Alexander. Halos 8 oras na siyang nakatayo, ngunit hindi siya humihinto. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi ngayon, hindi sa anak niya. Dok, Mahina ang sabi ni Dr. Miguel. kaya pa? Tumango si Alexander. Kailangan. Unti-unti niyang isinara ang maliit na bahagi ng puso ni Luna na matagal na nilang inaayos. Pagkatapos ay tumingin siya sa monitor. Tahimik ang buong operating room. Lahat ay naghihintay. Makalipas ang ilang segundo, lumakas, mas regular, mas matatag. Napangiti ang anesthesiologist. Normal sinus rhythm. Tahimik na napahawak sa Alexander sa operating table. Napapikit siya sandali. Hindi dahil pagod siya, kundi dahil sa sobrang pasasalamat. Mahina niyang ibinulong. Salamat. Isang pag-uusap sa gitna ng katahimikan. Habang nagpapatuloy ang operasyon, lumapit si Don Emilio kay Leora. Pwede ba kita makausap? Tumango siya. Umupo sila sa maliit na chapel ng ospital. Tahimik ang lugar. May ilang taong nagdarasal. Huminga ng malalim ang matanda. Leora, Opo. may gusto ko sabihin. Tahimik siyang nakinig. Nung una kitang nakita, inamin kong natakot ako. Akala ko, magiging handog ka sa pangarap ni Alexander. Napangiti siya ng mapait. Marami na pong nagsabi niyan.
Pero alam mo ba ang pinakamalaki kong pagkakamali? Napailing siya. Hinusgahan kita nang hindi kita nakikilala. Tumulo ang luha ng matanda. Ngayon, nakikita kong ikaw pala ang babaeng magtuturo sa anak ko kung paano maging tunay na lalaki. Tahimik na napaluha si Leora. Wala po akong ginawa. Meron. Tinuruan mo siyang magmahal ng walang hinihinging kapalit. Samantala, sa isang pribadong warehouse sa labas ng lungsod, galit na galit si Damian. Binato niya ang laptop. Mga inutil! Sigaw niya. Paano nabuhay ang bata? Pahimik ang kanyang mga tauhan. Walang sumagot? Maya-maya ay nagsalita ang isa. Sir, naayos agad ni Dr. Miguel ang sitwasyon. Lalong nagdilim ang mukha ni Damian. Tama. Kaya siya dapat ang mawala. Nalaki ang mata ng kanyang assistant. Sir, Malamig siyang ngumiti. hindi na ang bata ang target. Si Alexander na. Tahimik ang buong warehouse. Maging si Veronica na naroon din ay natigilan. Hindi, mahina niyang sabi. Kapag ginawa mo yan, mas lalong lalapit si Leora sa kanya. Napatingin si Damian. Bakit? Kasi kahit gaano ko sila pinaglayo, hindi pala nawalang pagmamahala nila. Tahimik na natawa si Damian. Kaya nga. Permanenteng paghiwalay na ang nakailangan. Permanenteng paghiwalay na ang kailangan. Ang 12 oras. Eksaktong 12 oras matapos magsimula ang operasyon. Unti-unting bumukas ang pinto ng operating room. Lahat ng naghihintay ay sabay na napatayo. Lumabas si Alexander. Pagod na pagod. Pawis na pawis. Ngunit may kakaibang ngiti sa kanyang muka. Napalapit agad si Leora. Hindi siya makapagsalita. Takot siyang itanong. Takot siyang marinig ang sagot. Tahimik lamang nang ngumiti si Alexander. Unti-unti niyang hinubad ang surgical cap. Pagkatapos, mahina niyang sinabi ang pinakamatamis na salitang matagal nang hinihintay ng lahat. Successful ang operasyon. Parang huminto ang mundo. Napaluha si Leora. Hindi niya namalayang mahigpit niyang niyakap si Alexander. Hindi na niya inisip kung sino ang nakakakita. Hindi na mahalaga. Niyakap din siya ni Alexander. Mahigpit, parang binabawi ang 7 taong pagkakawalay. Sa likod nila, tahimik na nagpahid ng luha si Don Emilio. Habang si Tita Nena ay napaluhod sa sahig ng hallway. Paulit-ulit lamang niyang sinasabi, "Salamat Lord." Ngunit habang umiiyak sa tuwa ang lahat, may isang nurse ang nagmamadaling lumabas mula sa operating room. "Doc Alexander!" Napalingon silang lahat. "May problema po." Nalaki ang mata ni Alexander. Ano? Humihinga lang nurse habang nagsasalita. "Hindi po namin mahanap si Baby Luna." Nawala ang ngiti sa mukha ng lahat. Parang huminto ang mundo. Unti-unting bumitaw si Leora sa pagkakayakap kay Alexander. Nalaki ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig niyang tanong. Hindi agad nakasagot ang nurse. Halatang inihingal ito. "Dok, pagkatapos po ng operasyon, inilapit na namin si Luna papunta sa pediatric ICU. Pero pagdating namin, wala na siya sa kama." Nalamig ang buong katawan ni Leora. "Hindi." Mahina niyang bulong. "Hindi." Bigla siyang napaatras. Parang nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Agad siyang nasalo ni Alexander. Leora, tumingin ka sa akin. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. "Hindi pwede. Hindi pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya." Isang doktor, isang ama. Sa kabila ng kaba, pinilit ni Alexander na manatiling kalmado. Hindi na siya basta doktor lamang. Isa na rin siyang ama. At alam niyang kapag nagpapadaig siya sa emosyon, mas mapapahamak ang sitwasyon. Lockdown na hospital. Mariin niyang utos. Isara ang lahat ng exit. I-check ang bawat CCTV. Walang lalabas. Tumango agad ang hospital administrator. Yes, Doc. Lahat ng empleyado ay kumilos. Maging ang mga security guard ay tumakbo sa kani-kanilang pwesto. Ang munting himala. Habang nagkakagulo ang buong hospital, may isang batang nurse ang humahangos na tumakbo mula sa kabilang hallway. "Doc!" Sigaw nito. "Nakita na po namin!" Sabay-sabay silang napalingon. Saan? "Nasa chapel po." Hindi na naghintay si Leora. Agad siyang tumakbo. Kasunod si Alexander, Don Emilio, Dr. Miguel, at ang iba pang nurse. Ang munting kapilya. Tahimik ang maliit na chapel ng hospital. May ilang kandilang nakasindi. May iilang pasyenteng nakaluhod at nagdarasal.
Sa pinakaharap, may isang maliit na batang nakaupo. Naka-hospital gown. May benda pa sa dibdib. Mahigpit nitong niyakap ang stuffed rabbit. Si Luna. Tahimik siyang nakatingin sa malaking krus. Parang may kausap. Anak! Halos mapasigaw si Leora. Agad siyang lumapit. Mahigpit niyang niyakap ang bata. Ba't ka umalis? Umiiyak niyang tanong. Akala ko, hindi na kita makikita. Nagtaka si Luna. Mami, sorry po. Hindi ko po gustong tumakas. Bakit ka nandito? Mahina nitong itinuro ang altar. Gusto ko lang po mag-thank you kay Jesus. Tahimik ang buong chapel. Patuloy ang bata. Kasi sabi ni Doc Alex, successful na raw ang operation. Kaya gusto ko pong magpasalamat. Tumulo ang luha ng mga nurse. Maging si Don Emilio ay napayuko. Sa murang edad, ang unang naisip ng bata matapos mailigtas ang buhay niya ay ang magpasalamat. Isang aral. Lumuhod sa Alexander sa harap ni Luna. Di ka na pwedeng umalis mag-isa. Mahina niyang sabi. Tumango ang bata. Sorry po. Akala ko po kasi kapag nag-thank you agad, mas magiging masaya si Jesus. Napangiti si Alexander. Marahan niyang hinawakan ang maliit na kamay nito. Luna, Opo, alam mo ba? May tinuro ka sa aming lahat ngayon ano po? na kahit may sakit, kahit may takot, kahit mahirap ang buhay, di dapat mawala ang pusong marunong magpasalamat. Ngumiti ang bata. Kasi sabi ni Mami, kapag marunong ka magpasalamat sa maliit na biyaya, mas marami pang biyaya ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Napatingin sa Alexander kay Leora. Ngumiti siya. Ikaw ang nagturo sa kanya niyan? Tumango si Leora. Wala kaming maraming pera noon. Kaya tinuruan ko siyang huwag bilangin ang kulang. Ang bilangin niya, ang mga biyayang natitira. Tahimik na tumulo ang luha ni Alexander. Ito ang babaeng minahal niya. At ito rin ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Ang pag-amin ng isang lolo. Lumapit si Don Emilio. Lumuhod siya sa harap ni Luna. Hello, Ngumiti ang bata. Hello po. ako si Don Emilio. Opo, Tahimik siyang napatingin sa inosenteng mukha ng apo. Hindi niya na napigilan ng sarili. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Pwede ba kitang yakapin? Napatingin muna si Luna kay Leora. Tumango ang mami nito. Ngumiti ang bata. sige po. Mahigpit na niyakap ni Don Emilio si Luna. Hindi na niya napigilan ang pagluha. Mahina niyang ibinulong. Patawarin mo, Lolo. Di kita nakilalang mas maaga. Hindi yun lubos na maunawaan ni Luna. Ngunit marahan nitong hinaplos ang likod ng matanda. Okay lang po. Sabi ni Mami, mas magaan ang puso kapag marunong ka magpatawad. Napapikit si Don Emilio. Parang may malaking batong naalis sa dibdib niya. Sa kabilang dako. Samantala, tahimik na nakaupo si Damian sa loob ng kaniyang opisina. Tumunog ang cellphone. Sir, failure po. Napakunot noo siya. Ano na naman? Di po natuloy. Natagpuan nila yung bata. Malamig siyang ngumiti. Walang problema. Phase 3 na. Tahimik ang tauhan. Sir, ano naman po yun? Tumayo si Damian. Lumapit sa malaking salamin. At tiningnan ang refleksyon niya. Mahina siyang nagsalita. Kung hindi ko sila kayang mapaghiwalay gamit ng takot, gagamitin ko ang batas. Sir, Malamig ang kanyang ngiti. sisiguraduhin ko mawawala sa kanila si Luna. Nalaki ang mata ng tauhan. Paano? May mga tao kayang baluktutin ang katotohanan. Kahit sa korte. Pinatay niya ang tawag. Sa mesa niya, may isang bagong folder. Nakasulat sa harap, Petition for Child Custody. At sa ibaba, may pangalan ng isang kilalang abogado. Hindi pa alam ni Leora at Alexander na matapos nilang mailigtas ang buhay ni Luna, may mas mabigat na laban pa silang haharapin. Hindi na laban sa sakit, kundi laban para sa karapatang manatiling buo ang kanilang pamilya. 3 linggo matapos ang matagumpay na operasyon, unti-unti nang lumakas si Luna. Mas makulay na ang kanyang mga pisngi, mas malakas na rin siyang tumawa. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pinayagan niya siyang maglakad-lakad sa maliit na garden ng Monteverde Heart Institute. Doc Alex! Masayang sigaw niya habang mabagal na tumatakbo.
Hindi po ko iningal. Napangiti si Alexander. Dahan-dahan niya itong sinalubong. Pero bawal pa rin tumakbo ng mabilis. Napanguso si Luna. Kahit konti. Kahit konti. Napatawa ang bata. Sige na nga. Mula sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan sila ni Leora. Napangiti siya. Ngayon niya lang ulit nakita ang anak na tumatawa ng walang takot. Noon, halos bawat tawa ni Luna ay sinusundan ng paghingal. Ngayon, malaya na itong nakakahabol ng paru-paro sa hardin. Lumapit si Tita Nena. Tingnan mo. Mahina niyang sabi. Parang noon pa sila magkasama. Napaluha si Leora. Oo nga po. Parang 7 taong hinabol ng tadhana sa loob lamang ng ilang linggo. Ang munting pangarap ni Luna. Habang nagpapahinga sila sa garden, may inilabas si Luna mula sa maliit nitong backpack. 3 papel. Tanong ni Alexander. Ngumiti ang bata. Bakit, Liz? Napatawa silang dalawa. Bakit, Liz? Opo. Kasi sabi ni Mami kapag may pangarap ka, sulat mo. Kasi mas madaling matupad. Tahimik na pinagmasdan ni Alexander ang listahan. Nakalagay doon ng una, makapagbahay kasama si Mami. Number 2, makakain ng cotton candy. Number 3, makapag-beach. Number 4, makapag-celebrate ng birthday na kumpleto kami. Napahinto siya sa ika-4. Mahina niyang binasa. Birthday na kumpleto kami. Tahimik niyang tiningnan si Luna. Sino ang gusto mong kasama? Ngumiti ang bata. Si Mami, si Tita Nena, ikaw, Napahinto ito. Pagkatapos ay mahina pang idinagdag. at ang daddy ko. Tahimik na yumakap si Alexander sa bata. Hindi pa rin niya sinasabi ang katotohanan. Gusto niyang gawin yun. Sa tamang panahon. Hindi sa gitna ng gulo. Kundi sa araw na puro saya lamang ang mararamdaman ng anak. Isang sulat mula sa korte. Bandang 8:00 ng hapon. Abala si Leora sa pag-aayos ng mga discharge papers. May isang courier ang dumating. Ma'am Leora, Opo, may sulat po kayo. tinanggap niya ang malaking brown envelope. Pagkabukas niya, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Nalaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang kamay. Leora, Nag-aalalang tanong ni Alexander. Hindi siya agad nakasagot. Iniabot niya ang papel. Malaking titik ang nakasulat. Notice of petition. Humigpit ang hawak ni Alexander. Binasa niya ang pangalan ng petitioner. Hindi si Damian, hindi rin si Veronica, kundi Beatriz Villanueva. Napakunot noo siya. Sino siya? Mahina ang sagot ni Leora. sino siya? Mahina ang sagot ni Leora. Dating tiyahin ni Luna. Nagulat si Alexander. Akala ko, wala ka ng pamilya. Napayuko siya. Matagal ko na silang hindi nakikita. Ang lumang sugat. Tahimik silang naupo sa garden. Unang beses ikinuwento ni Leora ang nakaraan. Nang mamatay ang mga magulang ko, ang tiyahin kong si Beatriz ang nagpalaki sa akin. Pero hindi niya ako tinuring na pamilya. Tahimik na nakikinig si Alexander. Ginawa niya akong katulong. Pinahinto niya ako sa pag-aaral. Kung hindi dahil sa scholarship, hindi ako makakapag-college. Napakuyom ang kamao ni Alexander. Nasaan siya nitong 7 taon? Hindi ko alam. Hanggang sa tumawag siya 2 buwan ang nakalipas. Anong gusto niya? Humihingi ng pera. Binigyan mo. Umiling si Leora. Wala naman ako may bibigay. Ang nilalaman ng petisyon. Tahimik na binasa ni Alexander ang mga dokumento. Nalaki ang kanyang mga mata. Anong kalukuhan to? Nakasaad sa petisyon na si Beatriz raw ang legal guardian ni Luna. At dahil di umano sa kahirapan ni Leora, hindi raw nito kayang alagaan ng bata. Humihiling ito sa korte na ilipat ang guardianship. Kasama sa annex ang peking medical certificates, peking financial records at peking affidavits. Napakuyom sa Alexander. May gumawa nito. Dito kayang gawin ng tiyahin mo lang. Tahimik na tumango si Leora. Si Damian at si Veronica. Ang lihim na testigo. Kinagabihan habang nasa opisina si Alexander, may isang babaeng nakasuot ng simpleng damit ang tahimik na pumasok. Mukha itong kinakabahan. Dok, mahina nitong sabi. Kailangan ko po kayo makausap. Sino po kayo? Napaluha ang babae. Dati po akong sekretary ni Damian. Nalaki ang mata ni Alexander. Ano kailangan mo? Huminga ng malalim ang babae. Hindi ko na po kaya ang konsensya ko.
May inilapag siyang maliit na flash drive. Ano to? Lahat po ng recordings. Lahat ng bank transfers. Pati CCTV. Nagulat si Alexander. Bakit mo binibigay sa akin? Tahimik na tumulo ang luha ng babae. Dahil may anak din po ko. At hindi ko kayang matahimik habang may batang tulad ni Luna ang sinasaktan. Napayuko siya. 7 taon na akong tahimik. Sobra na. Tahimik na kinuha ni Alexander ang flash drive. Hindi pa niya ito binubuksan. Pero alam niyang maaaring ito na ang ebidensyang magpapabagsak sa lahat ng taong sumira sa kanilang pamilya. Isang babala. Pagkaalis ng babae, biglang tumunog ang cellphone ni Alexander. Unknown number. Sinagot niya. Wala kang karapatang makialam. Malamig ang boses ni Damian. Kapag itinuloy mong laban, hindi na operasyon ang susunod. Tahimik si Alexander. Pagkatapos ay ngumiti. Hindi na siya ang dating lalaking madaling takutin. Mahina ngunit matatag ang kaniyang sagot. 7 taon akong ninakawan ng pagkakataong maging ama. Ngayon, kahit buong buhay ko ang kapalit, hindi ko na kayo uurungan. Tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos, pinatay ni Damian ang tawag. Hindi niya namalayang sa unang pagkakataon, siya nang nakakaramdam ng takot. At sa mesa ni Alexander, tahimik na kumikislap ang maliit na flash drive. Nakatago roon ang mga lihim na kayang magpabagsak sa isang makapangyarihang pamilya. At magbigay ng hustisya sa 7 taong pagdurusa ni Leora, Alexander at Luna. Tahimik na nakaupo si Alexander sa kanyang opisina. Sa ibabaw ng mesa, kahiga ang maliit na flash drive. Pakiramdam niya ay napakabigat nito. Hindi dahil sa laki, kundi dahil alam niyang maaaring naroon ang katotohanang 7 taon na ang hinahanap. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay isinaksak ang flash drive sa laptop. Isa-isang lumabas sa mga folder. Audio files, bank transfers, hospital records, photos, video archive. Napakunot-noo siya. Napakarami. Mahina niyang bulong. Maya-maya ay pumasok si Dr. Miguel. Di ka pa rin umuwi. Umiling si Alexander. May nakita ko. Lumapit ang kaibigan. Ano yun? Tahimik niyang binuksan ang unang audio recording. Ang recording. May kaluskos una. Pagkatapos, 2 beses ang malinaw na narinig. Isa kay Veronica, isa kay Damian. Paano ko malaman niyang buntis si Leora? Hindi mangyayari yun. Paano kung hanapin siya ni Alexander? Sisiguraduhin kong wala siyang makahanap. Tumigil sandali ang recording. Pagkatapos ay muling nagsalita si Damian. Bayaran mong apartment administrator. Kunin ang lahat ng liham. Palitan ang numero ni Leora. At sabihin sa lahat na siyang unang nang iwan. Naniga si Alexander. Parang may humampas sa dibdib niya. Hindi na ito hinala. Hindi na ito kutob. Naririnig niya na mismo ang pag-amin ng mga taong sumira sa kanilang buhay. Tahimik na napapikit sa Alexander. Pare, Mahina niyang sabi. tapos na ang pagtatago nila. Isang mas masakit na katotohanan. Hindi pa tapos ang recording. Muling nagsalita si Veronica. Paano ang bata? Tahimik na natawa si Damian. Kung mabuhay man ng bata, hindi malalaman ni Alexander na anak niya yun. Tumigil ang paghinga ni Alexander. Hindi na niya kayang pakinggan. Pinahinto niya ang audio. Tahimik ang buong opisina. Unti-unting tumulo ang kaniyang luha. 7 taon. Mahina niyang sabi. 7 taon nilang hinakaw. Walang sumagot si Miguel. Sa pagkakataong iyon, hindi kailangan ng salita. Sa Sweet Haven Bakery, samantala, abala si Leora sa paggawa ng pandesal. Unti-unti nang bumabalik ang sigla ng bakery. Dahil sa operasyon ni Luna, maraming tao ang sumusuporta sa kanila. May mga customer na bumibili ng maramihan, may mga estudyanteng araw-araw nang dumadaan. May isang matandang lalaki ang lumapit. Ikaw ba si Leora? Opo, ngumiti ang matanda. Narinig ko ang kwento mo. May inilapag siyang maliit na sobre. Ano po to? Para sa education fund ni Luna. Nagulat si Leora. Hindi ko po pwedeng tanggapin. Ngumiti ang matanda. Hindi ito limos. Regalo ito. Bakit po? 20 taon akong guro. Marami na akong nakitang batang sumusuko. Pero ang anak mo, kahit may sakit, marunong pa rin mangarap. Tahimik na napaluha si Leora. Hindi ko po alam ang sasabihin. Ngumiti ang matanda. Hindi kailangan. Ang gusto ko lang, palakahin mo siyang mabuting tao. Ang unang tawag. Habang nag-uusap sila, tumunog ang cellphone ni Leora.
Si Alexander. Hello? Leora, May kakaibang saya sa boses nito. Bakit? may nakita na kami. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano yun? Patunay na hindi mo ko iniwan. Tahimik siyang napaiyak. Talaga? Oo, at hindi lang yun. May recording. Narinig ko mismo ang pag-amin nila. Hindi na napigilan ni Leora ang pagluha. 7 taon niyang pasa ng kasalanang hindi naman kanya. Ngayon, unti-unti na itong nabubura. Isang munting selebrasyon. Kinagabihan, nagluto si Tita Nena ng paboritong chicken sopas ni Luna. May maliit na cake rin sa mesa. Wala namang birthday! Natatawang sabi ni Leora. Ngumiti ang matanda. Hindi lahat ng selebrasyon kailangan ng okasyon. Lahat ng panalo dapat ipinagdiriwang. Napatingin si Luna sa cake. Ano pong panalo natin? Ngumiti si Alexander na kararating lamang. Lumapit siya. Umupo sa tabi ni Luna. Panalo tayo Bakit po? dahil unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Hindi pa yung lubos na naintindihan ng bata. Ngunit masaya siyang pumalakpak. Yay! Sabi ko na good wins. Napatawa ang lahat. Habang kumakain sila, napansin ni Alexander ang ibinigay ni Luna ang pinakamalaking piraso ng manok kay Tita Nena. Bakit hindi ikaw ang kumain niyan? Tanong niya. Ngumiti ang bata. Kasi mas masarap kumain kapag may napapasaya kang iba. Natahimik ang buong mesa. Maging si Don Emilio na dumalaw rin ay napangiti. Mahina niyang sinabi. Ang batang lumaking puno ng pagmamahal, hindi kailanman nagiging maramot sa kabutihan. Napatingin sa Alexander kay Leora. Ngumiti siya. Salamat Bakit? sa pagpapalaki sa anak natin. Hindi na napigilan ni Leora ang pagluha. Ang huling eksena. Habang masayang nagsasalo-salo ang lahat sa kabilang bahagi ng lungsod, galit na galit si Damian. Anong ibig sabihin ng may recording? Sigaw niya. Tahimik na yumuko ang dating sekretary niya. Sir, hindi ko na po kaya. Malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng babae. Traidor? Tumayo ang babae. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na siya takot. Mahina niyang sinabi, mas gusto ko mawalan ng trabaho kaysa mawalan ng konsensya. Tahimik na umalis ang babae. Hindi niya alam na paglabas niya ng gusali, may 2 sasakyang nakaparada sa labas. Isa sa mga to ay sasakyan ng National Bureau of Investigation. Unti-unti nang humihigpit ang bitag. At sa unang pagkakataon, matapos ang 7 taon, mas malapit na ang hustisya kaysa sa kasinungalingan. Makalipas ang 3 araw, tahimik ang buong Monteverde Heart Institute. Ngunit sa likod ng katahimikan, may isang operasyong unti-unti nang binubuo. Sa conference room, magkatabi sina Alexander, Leora, Don Emilio, Dr. Miguel at investigador. Ang 2 opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Sa gitna ng mesa ay nakalatag ang lahat ng ebidensya. Ang DNA results, ang mga bank transfers, ang CCTV footage, ang recording ni Damian at Veronica, at ang orihinal na liham na isinulat ni Leora 7 taon nang nakalipas. Tahimik na nagsalita ang lead NBI agent. Doc Alexander, sa dami ng ebidensya, handa na kaming magsampo ng kaso. Napakuyom ang kamao ni Alexander. Anong mga kaso? Conspiracy, coercion, evidence tampering, attempted kidnapping, sabotage, at attempted murder. Tahimik ang buong silid. Hindi dahil sa saya kundi dahil sa wakas, may pangalan na ang 7 taong bangungot. Ang huling payo. Pagkatapos ng meeting, tahimik na lumabas sina Alexander at Leora sa garden ng hospital. Tahimik silang naglakad. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, wala nang takot. Wala nang pagtatago. Ngunit may natira pa ring pangamba. Leora, Mahinang tawag na Alexander. kapag natapos ng lahat ng ito, anong gusto mong gawin? Napangiti siya. Simple lang. Ano? Bumalik sa bakery. Magluto ng pandesal. Maghatid si Luna sa mga customer. Napatawa sa Alexander. Ganun lang? Tumango siya. Matagal ko nang natutunan. Hindi lahat ng mayaman ay masaya. Pero maraming simpleng buhay ang puno ng pagmamahal. Napangiti sa Alexander. Kaya pala, Bakit? kahit ilang taon na kitang hindi nakita, ikaw pa rin ang tahanang hinahanap ko.
Namula si Leora. Marahan niyang ibinaba ang tingin. Sa rehabilitation room, abala si Luna sa paglalakad. May physical therapist na umaalalay. One more step, ngumiti ang bata. Kaya ko. Mabagal siyang naglakad hanggang sa nakita niya sina Alexander at Leora. Mami, Doc Alex! Masaya siyang kumaway. Tatakbo sana siya, ngunit agad siyang napahinto. Naalala niya ang bilin. Bawal pa tumakbo. Napatawang lahat. Lumapit sa Alexander. Bakit di ka tumakbo? Ngumiti si Luna. Kasi gusto kong gumaling ng maayos. Tama. Sabi ni Alexander. Ang tunay na matapang, marunong ding maghintay. Tumango ang bata. Sabi rin ni Mami, ang pinakamagandang bunga ay yung hindi minadali. Tahimik na nagkatinginan sina Alexander at Leora. Marami nang itinuro si Leora kay Luna. At ngayon, unti-unti ring natututo si Alexander sa mga aral ng dalawa. Samantala, sa penthouse ni Damian, tahimik siyang nag-iimpake. Sir, Mahinang sabi ng assistant. handa na po ang private jet. Ngumiti siya. Di nila ako maabutan. Biglang tumunog ang intercom. Sir, may mga bisita po. Sino? Bago pa sumagot ang receptionist, malakas na bumukas ang pintuan. Pambansang Bureau of Investigation. Damian Monteverde. May warrant of arrest kami laban sa'yo. Nalaki ang mata ng assistant. Si Damian naman, tahimik lamang nang ngumiti. Late kayo. Mabilis siyang tumakbo papunta sa fire exit. Pigilan siya! Sigaw ng NBI. Nagsimula ang habulan. Pababa ng hagdan hanggang sa parking basement. Ang hindi inaasahang sakripisyo. Habang tumatakbo si Damian, may isa siyang nakita. Si Veronica. Nakatayo sa tabi ng sasakyan. Damian! Tulungan mo ako! Ngunit hindi siya lingo ng lalaki. Sa halip, tinulak niya si Veronica papunta sa paparating na mga ahente. Ikaw na bahala. Sigaw niya. Natumba si Veronica. Nalaki ang mata nito. Damian! Iniwan mo ako! Ngumiti lamang ang lalaki. Sa laro ng kapangyarihan, walang tunay na kakampi. Tuluyan siyang sumakay sa sasakyan. At mabilis na umalis. Habang hinahabol ng mga ahente si Damian, si Veronica naman ay agad na inaresto. Piniringan, pinusasan at binasahan ng kanyang karapatan. Hindi na siya lumaban. Tahimik lamang siyang umiiyak. Ngayon niya lamang napagtanto na ang lalaki pinaglaban niya sa loob ng maraming taon ay handa pala siyang isakripisyo upang mailigtas ang sarili. Kinagabihan, tahimik na nagsasara ng bakery si Leora. May marahang kumatok. Pagbukas niya, nagulat siya. Si Veronica, kasama ang 2 NBI agents. Pinayagan nitong makausap siya bago dalhin sa detention facility. Tahimik silang nagkatitigan. Mahaba ang katahimikan hanggang sa nagsalita si Veronica. Bakit? Napakunot noo si Leora. Bakit kahit 7 taon kitang sinaktan, hindi ka naging katulad ko? Tahimik na ngumiti si Leora. Dahil may nagturo sa akin. Sino? Ang nanay ko. Anong itinuro? Napatingin siya sa maliit na larawan ni Luna na nasa counter. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Kapag pinili mong gumanti gamit ang galit, pareho lang kayong matatalo. Pero kapag pinili mong lumaban gamit ang katotohanan, kahit mabagal, darating din ang hustisya. Unti-unting napaluha si Veronica. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kasalanan ginawa niya. Hindi dahil nakaposas siya, kundi dahil nakita niyang sa kabila ng lahat, hindi kailanman nawala ang kabutihan ni Leora. Pagalis ng mga ahente, tahimik na lumapit sa Alexander kay Leora. Hinawakan niya ang kamay nito. Mahigpit, hindi para pigilan, kundi para iparamdam na hindi na niya hahayaang mag-isa itong lumaban. Ngunit sa kabila ng dulo ng lungsod, patuloy na tumatakbo si Damian. At habang pinagmamasdan niya ang ilaw ng syudad mula sa loob ng sasakyan, mahina siyang umiti. Hindi pa to ang katapusan. Kung hindi ko makukuha ang mana ng Monteverde, sisiguraduhin kong wala ring makakakuha. Kasabay ng kanyang malamig na ngiti, may inilabas siyang remote control mula sa bulsa at pinindot ang isang pulang button. Sa Monteverde Group Headquarters, biglang tumunog ang emergency alarm. Umalingaw-ngaw ang emergency alarm sa buong Monteverde Group Headquarters. Nagkagulo ang mga empleyado. May mga tumatakbo palabas. May mga security guard na nagsisigawan. Evacuate the building! Walang magpapaiwan!
Sa kabilang linya ng telepono, agad na nakatanggap ng tawag si Don Emilio. Sir, Humahangos na sabi ng head of security. may anonymous report po. Ano? May nagsabing may bomba raw sa headquarters. Nanlamig ang mukha ng matanda. Anong status? In-evacuate na po namin ang buong gusali. Kasabay nito, nasa Sweet Haven Bakery sina Alexander, Leora, Luna at Tita Nena. Katatapos lamang nilang maghapunan nang tumunog ang cellphone ni Alexander. Hello? Pagkarinig niya ng balita, agad siyang napatayo. Daddy, Nag-aalalang tanong ni Luna. Tahimik siyang lumuhod sa harap ng bata. Kailangan kong malis sandali. bakit po? May emergency. Tahimik na yumakap si Luna. Katulad ng nakagawian nila nitong mga nakaraang linggo. Mag-iingat ka. Natigilan si Alexander. Ngayon niya lang napansin, hindi na Doc Alex, kundi Daddy. Hindi niya yung tinama. Sa halip ay marahan niyang hinalikan ang noo ng bata. Pangako, babalik ako. Pagkaalis na Alexander, tahimik na naupo si Luna sa tabi ni Leora. Mami, O anak, totoo ba? Na daddy ko talaga si Daddy Alex? nanigas si Leora. Matagal niyang hinintay ang araw na to. Pero hindi niya inakalang darating ito ng ganoon katahimik. Huminga siya ng malalim. Marahan niyang hinawakan ng magkabilang pisngi ng anak. Oo, mahina niyang sagot. Siya ang daddy mo. Hindi nagsalita si Luna. Hindi rin siya umiyak. Tahimik lamang siyang ngumiti. Tama pala yung puso ko. Napaluha si Leora. Bakit mo nasabi? Kasi kapag kasama ko siya, parang wala na akong sakit. Parang kumpleto ko. Mahigpit niyang niyakap ang anak. Hindi na natin siya itatago. Mahina niyang bulong. Hindi na. Pagdating ni Alexander sa Monteverde Group, nakakordon na ang buong paligid. Naroon ang bomb squad, naroon ang mga pulis, at naroon din si Don Emilio. Alexander! Sigaw nito. Anong sitwasyon? Di po namin alam. Lumapit ang isang opisyal. Dok, sa ngayon, mukhang false alarm. Napabuntong hininga ang lahat. Ngunit hindi pa tapos. May isa pang security officer ang humahangos. Sir, nabuksan ang vault. Nanlaki ang mata ni Don Emilio. Ano? May mga importanteng dokumento pang nawawala. Tahimik na napapikit ang matanda. Ngayon niya na unawaan ang tunay na plano. Hindi bomba. Diversion. Habang abala ang lahat sa evacuation, may isang taong pumasok sa gusali. Ang huling alas ni Damian. Sa isang abandonadong bodega, tahimik na binuksan ni Damian ang isang fireproof briefcase. Naroon ang mga orihinal na dokumento ng Monteverde Holdings, share certificates, trust agreements, at isang lumang testamento. Ngumiti siya. Kapag nasunog ang reputasyon ng Monteverde, ako na lang matitirang may hawak ng lahat. Ngunit bago pa niya maisara ang briefcase, may narinig siyang yabag. Isa, dalawa, tatlo. Unti-unti siyang napalingon. Sa pintuan ng bodega, nakatayo sina Alexander, kasama ang NBI, kasama ang mga pulis, at ang investigador. Tahimik na ngumiti si Alexander. Hanggang dito na lang ang pagtatago mo. Napangisi si Damian. Ang bilis mo. Akala mo ba hindi ka namin makahanap? Mahigpit ang hawak ni Damian sa briefcase. Di mo naintindihan. Ang lahat ng to, para sa akin. Umiling si Alexander. Hindi. Ang lahat ng to, dahil sa inggit. Tahimik ang buong bodega. Nagpatuloy si Alexander. Alam mo kung anong pinagkaiba natin? Ano? Akala mo, kapag nawala na sa akin si Leora, panalo ka na. Pero hindi mo naintindihan. Hindi tawang inagaw ang tunay na pagmamahal. Pinipili yun araw-araw. Napailing si Damian. Tama na ang drama! Bigla niyang inilabas ang maliit na baril mula sa likod ng kaniyang baywang. Nanlaki ang mata ng lahat. Sir, Sigaw ng NBI. ibaba ninyo ang baril. Ngunit hindi nakinig si Damian. Itinutok niya ang baril kay Alexander. Di kita napatay noon. Ngayon, tatapusin ko na. Tahimik lamang na tumayo si Alexander. Hindi siya umatras. Hindi siya natakot. Sa isip niya, si Leora, si Luna. Ang pamilyang 7 taon niyang ipinagdasal. At sa unang pagkakataon, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Damian! Lahat ay napalingon. Sa pintuan ng bodega, nakatayo si Veronica. Nakaposas, kasama ang 2 NBI agents. Umiiyak siya. Tama na! Huwag ka nang dumagdag sa kasalanan mo! Sandaling nawala ang atensyon ni Damian.
Sapat na yun. Mabilis na sumugod ang NBI. Pumutok ang baril. Ngunit ang bala ay tumama lamang sa lumang bakal na poste. Agad na agaw ng mga ahente ang sandata. Isinubsob si Damian sa sahig at pinusasan. Tahimik ang buong bodega. Lumapit si Alexander. Tiningnan niya ang pinsan. Malamig ngunit walang galit ang kaniyang boses. 7 taon mong sinubukan sirain ang pamilya ko. Pero isang bagay ang hindi mo kailanman naunawaan. Ang katotohanan. Maaaring mantala, pero hindi ko kayang talunin ang kasinungalingang magpakailanman. Tahimik na ipinikit ni Damian ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, wala na siyang may paglaban. At sa labas ng bodega ay sumikat ang unang sinag ng araw. Parang paalala na matapos ang pinakamadilim na gabi, may bagong umagang naghihintay para kana Leora, Alexander at Luna. Malamig ang simoy ng hangin. Tahimik na sumasayaw ang mga bulaklak na nakapaligid sa lumang kapilya. Hindi ito ang grandeng kasal. Walang sikat na personalidad. Walang media, walang magagarang dekorasyon sobra sa kailangan. Dahil yun mismo ang hiniling ni Leora at Alexander. Ang importante, kompleto tayo. Iyon lang. 6 na buwan na matapos ang pagkakaaresto ni Damian at Veronica. Tuluyan ng inaibasura sa korte ang lahat ng gawa-gawang kaso laban kay Leora. Napatunayan din ng sabuatan ni Damian, Veronica, Rogelio at iba pa sa pagkawala ng liham, pananakot, pagtatangkang pagdukot kay Luna at pagsasabotahe sa ospital. Nahaharap sila ngayon sa mahaba-habang sentensya. Samantala, dahil sa suporta ng komunidad at sa viral na kwento ng katatagan ni Leora, dumami ang bumibili sa Sweet Haven Bakery. Ngunit kahit lumaki ang negosyo, hindi nagbago ang mag-asawa. Tuwing alas 5 ng umaga, magkasama pa rin silang nagmamasa ng tinapay. Habang si Luna naman ay nakaupo sa isang maliit na mesa. Masaya itong gumuguhit habang hinihintay maluto ang pandesal. Minsan, lumalapit siya sa mga customer. Good morning po. Ngumiti ang isang matandang suki. Ikaw bang anak ng may-ari? Tumango si Luna. Opo. Swerte ng mami at daddy mo. Ngumiti ang bata. Hindi po. Kami po yung swerte. Napangiti ang lahat. Hindi na binitawan ni Alexander ang bawat sandaling nawala sa kanya. Tuwing Sabado, hatid sundo niya si Luna sa swimming lessons. Tuwing Linggo, magkasama silang nagbabahig sa parke. At tuwing gabi, hindi natatapos ang araw nang hindi siya nagbabasa ng kwento para sa anak. Isang gabi, habang nakahiga si Luna, mahina nitong itinanong ang ama. Daddy, O anak, galit ka ba? Kasi 7 taon tayong hindi nagkasama. Napangiti sa Alexander. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng bata. hindi. Bakit? Kasi bawat araw na kasama kita ngayon, parang binabawi natin ang 7 taon. Ngumiti si Luna. Promise? Promise. Ilang linggo bago ang kasal, may dumating na maliit na kahon. Galing sa correctional facility, mula kay Veronica. Sa loob, naroon ang lumang singsing. Yung simpleng silver ring na binigay ni Alexander kay Leora noong college, kasama ang isang sulat. Hindi sapat ang salitang sorry para sa lahat ng kasalanan ginawa ko. Pero gusto kong ibalik ang bagay na matagal kong itinago. Sana balang araw, matutunan ko ring maging mabuting tao tulad ninyo. Tahimik na isinara ni Leora ang sulat. Hindi siya natuwa. Hindi rin siya nagalit. Huminga lamang siya ng malalim. At mahina niyang sinabi, ang pagpapatawad ay hindi para makalimot. Ito ay para hindi na tayo maging bihag ng sakit. Tahimik na hinawakan ni Alexander ang kaniyang kamay. Pinagmamalaki kita. Tumutugtog ang piano. Unti-unting bumukas ang malaking pintuan ng simbahan. Lumitaw si Leora. Simple lang ang kaniyang gown. Walang mamahaling alahas. Ang tanging suot niya ay ang moon pendant na hindi niya kailanman inalis sa loob ng 7 taon. Sa dulo ng altar, nakatayo si Alexander. Hindi niya napigilang maiyak. Muli niyang nakita ang babaeng minsan niyang akala ay nawala na habang buhay. Sa gitna ng aisle, may isang batang nakasuot ng puting bestida. May hawak na basket ng petals, si Luna. Masaya itong naglalakad. Paminsan-minsan ay lumilingon sa mommy at daddy nito. Smile! Mahina niyang bulong. Napatawa ang lahat ng bisita.
Nang oras na ng vows, hindi nagbasa ng nakasulat sa Alexander. Diretso siyang tumingin sa mga mata ni Leora. Leora, nung nawala ka, akala ko tapos ng kwento natin. Pero ngayon intindihan kong may mga pag-ibig na hindi nawawala. Naghihintay lang. Tinitiyak kong wala ng araw na mararamdaman mong nag-iisa ka. Tumulo ang luha ni Leora. Pagkatapos ay siya naman ang nagsalita. Alexander, hindi naging madali ang 7 taon. Maraming gabi akong umiiyak. Maraming umagang gusto ko nang sumuko. Pero sa tuwing titingnan ko si Luna, naalala kong may dahilan pa para lumaban. Ngayon, hindi ko na kailangan lumaban ng mag-isa. Salamat dahil pinili mo pa rin kaming mahalin. Tahimik na pumalakpak ang lahat, maging ang pari ay napangiti. Pagkatapos ng seremonya, habang kumukuha sila ng litrato, tumakbo si Luna. Mahigpit niyang niyakap ang kanilang dalawa. Mami, Daddy! Ngumiti siya. Alam niyo ba? Ano? Tanong ni Alexander. Totoo pala yung sinabi ni Mami. Ano yun? Tumawa ang bata. Kapag ang 2 taong tunay na nagmamahalan ay pinaglayo ng kasinungalingan, maaaring matagalan silang magkita. Pero kapag oras na ng Diyos, walang taong kayang pigilan ang kanilang muling pagtatagpo. Tahimik ang lahat, marami ang napaluha. Lalong lumaki ang Sweet Haven Bakery. Nagkaroon ito ng 3 branches, ngunit nanatiling simple ang pamilya. Si Alexander ay isa pa ring pediatric heart surgeon. Mas pinili niyang bawasan ang pribadong konsultasyon upang magkaroon ng mas maraming oras sa pamilya. Si Leora naman ay nagtayo ng foundation para sa mga batang may congenital heart disease. Libre silang tinutulungan ng bakery sa pamamagitan ng fundraising events. Si Luna, ganap ng malusog. Mahilig na tong tumakbo, magbisikleta at mangarap. Isang hapon, habang magkasama silang nagpipiknik, may inilabas si Luna mula sa kanyang bag. Ang lumang bucket list. Ngumiti siya. Mami, Daddy, tingnan niyo. Isa-isang nilagyan ng check ang bawat pangarap. Makapag-buy kasama si mommy, makakain ng cotton candy, makapag-beach, magkaroon ng birthday na kumpleto ang pamilya. May isa pang bagong isinulat sa pinakailalim. Habang buhay maging masaya, tayong 3. Tahimik na niyakap siya nina Alexander at Leora habang pinagmamasdan ng papalubog na araw. At sa wakas, natupad na rin ang pangakong 7 taon nilang ipinagdasal. Di dahil nanalo sila sa laban, kina Damian at Veronica, kundi dahil pinili nilang huwag hayaang sirain ng galit ang kanilang puso. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa tagal ng pagsasama, kundi sa katatagang piliin ng isa't isa kahit matapos ang pinakamabigat na pagsubok. Maaaring pansamantalang manalo ang kasinungalingan, ngunit ang katotohanan ay laging may tamang panahon. Kapag dumating ang oras na ito, ay wala nang kapangyarihang makakapigil sa hustisya, pagpapatawad at muling pagbubuo ng isang pamilyang tunay na nagmamahalan. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!